Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Sa Korea, may concept na ginagamit para tawagin yung mga rich kids. Ang tawag sa kanila, golden spoon. Typical example yung mga lalaking nasa harap natin. Kahit high school students pa sila, may sarili na silang kotse para sunduin at ihatid sila. Hindi lang yun, itong guy na ito may team pa ng bodyguards. Yung presence nila, hindi lang basta pinapansin, pero nakaka-attract din sila ng sobrang daming babaeng estudyante. Kasama na yung isang girl na may crossbangs na medyo kakaiba ang style. Ang pangalan ng girl na to ay si Chae Kyung. Kahit estudyante si Chae Kyung, isang araw napilitan siyang magpakasal dahil gumawa ng kasunduan yung lolo ni Chae Kyung at yung lolo ng Crown Prince. Bigla siyang na-engage sa tagapagmana ng bansa. Simula nun, naipit silang dalawa sa isang malas na love story. Si Shin ang Crown Prince, yung tagapagmana ng trono ng bansa. Kahit member siya ng royal family, hindi siya pumapasok sa royal school, kundi nag-aaral sa isang normal na high school. Tuwing pumapasok yung Crown Prince sa school, nagkakagulo lahat ng estudyante, lalo na yung mga babae. Nagsisiksikan sila para makita yung dream man nila at nagsisigawan na parang baliw. Si Chae Kyung lang yung walang pake sa Crown Prince. Kabaliktaran ng mayamang background ni Shin, ang buong pangalan ni Chae Kyung ay Shin Chae Kyung. Isa siyang third-year high school. Si Chae Kyung ay galing sa ordinaryong pamilya. Hindi lang yon, lubog din sa utang yung mga magulang niya. Kahit design ang pinag-aaralan ni Chae Kyung, walang makaintindi sa fashion sense niya. Lagi siyang naka-sweatpants sa ilalim ng school uniform niya. Bukod pa dun, may close group din siya ng mga kaibigan. Baliw din sa Crown Prince yung mga kaibigan ni Chae Kyung. Habang sobrang excited sila buong araw at tinititigan yung gwapo at astig na Crown Prince, iisa lang ang goal ni Chae Kyung. Yun ay maging sikat na fashion designer. Kasabay nito, nanginginig sa takot ang lahat kapag nakaharap nila yung Crown Prince. Pero kay Chae Kyung, si Crown Prince Shin ay ordinaryong kaklase lang. Habang nagbubuhos ng tubig para linisin yung mga paintbrush, nabangga ni Chae Kyung si Shin nang hindi sinasadya. Nadumihan ni Chae Kyung yung puting-puting sapatos ng Crown Prince. Agad niyang hinubad yung sapatos niya. Sinabi ni Shin kay Chae Kyung na itapon na lang daw. Hindi rin nagpatalo si Chae Kyung. Tumayo siya at sinigawan si Shin. Sabi niya, "Hindi naman big deal na Crown Prince ka. Princess din siya sa mga magulang niya." Pinilit ni Chae Kyung na hindi siya utusan na pwede niyang pag-utusan ni Shin. Pagkatapos niyang sabihin yun, tumalikod si Shin. Sinabi niya kay Chae Kyung na siya lang yung naglalakas loob na sumuway sa kanya. Simula ngayon, babantayan ni Shin si Chae Kyung. Tapos dahan-dahan siyang lumapit kay Chae Kyung. Unti-unting lumapit yung mukha niya sa kanya. Sa moment na to, hindi sinasadya, pinurse ni Chae Kyung yung lips niya. Akala tuloy ng mga kaibigan niya sa paligid, may cheesy scene silang masasaksihan. Pero imagination lang pala ni Chae Kyung yun. After all, wala rin siyang lakas ng loob na kontrahin yung taong magiging leader ng bansa. Lunch break noon, habang naglalakad-lakad sa schoolyard, aksidenteng narinig ni Chae Kyung ang usapan ni Shin at isang kaklase. Yun yung moment na nag-confess si Shin ng proposal sa girl na yun, pero na-reject siya. Habang papunta na sa climax yung usapan, biglang tumunog ng malakas yung phone ni Chae Kyung. Nagulat yung dalawang tao sa loob ng room. Agad lumabas si Shin at nakita niya na si Chae Kyung yung nakikinig. Pero mabilis siyang tumakbo palayo bago pa siya mahuli. Kinahapunan pagkatapos ng klase, nakita ni Shin si Chae Kyung na nagbabike sa kalsada. Walang pag-aalinlangan, agad niyang pinatigil para paalalahanan siya tungkol sa proposal. Sinabi ni Shin kay Chae Kyung na bawal niyang sabihin yun kahit kanino, kung hindi niya siya patatawarin. Pero pag uwi niya, bigla siyang sinabihan ng mga magulang niya na may engagement siya sa Crown Prince. Yun pala, matagal ng pangako yun ng dalawang lolo years ago at ngayon gusto na ng palace tuparin yung kasunduan. Sobrang tumutol si Chae Kyung sa biglang balita na to. Ayaw niya ng arranged marriage. Sa araw ng appointment para pumunta sa palace, kahit sumunod pa rin si Chae Kyung sa magulang niya at pumunta, sa puso niya hindi niya tinanggap yung kasal. Nakita ng tatay niya na ayaw niya, kaya hindi niya rin kayang pilitin si Chae Kyung. Sa moment na yun, biglang may dumating na grupo ng mga creditor sa bahay nila. Nagkagulo sila at panay ang banta. Sa gitna ng mainit na pagtatalo ng dalawang side, biglang may taong galing sa palace na dumating para sunduin si Chae Kyung. Habang nasa kotse papunta sa palace, unti-unting naintindihan ni Chae Kyung yung hirap ng pamilya niya. Ngayon, ang tanging paraan para matulungan niya yung mga magulang niya sa financial crisis ay ang pumayag na pakasalan ang Crown Prince. Pagdating sa palace, pinaupo si Chae Kyung para maghintay sa queen. Pero si Chae Kyung, dahil likas siyang mausisa, hindi siya mapakali. Nag-ikot-ikot siya at kung ano-ano ang hinahawakan. Halos matapon ni Chae Kyung lahat ng nasa paligid. Kahit nung uminom lang siya ng tubig, sobrang clumsy niya at natapon lahat ng tubig sa damit niya. Sa moment na yon, pumasok ang queen.
Pagkakita niya kay Chaekyung, halatang hindi siya natuwa. Kahit arranged ito ng mga matatanda, sinabi pa rin ng Queen na kung ayaw ni Chaekyung, pwede niyang tanggihan. Pero kabaliktaran sa inaasahan ng Queen, diretsahang sinabi ni Chaekyung na pumunta siya ngayon para tanggapin ang marriage proposal. Simple lang ang dahilan niya. Gusto niyang tulungan ng royal family ang mga magulang niya. Pagkarinig nun, lalo pang nairita ang Queen sa magiging future daughter-in-law niya. Kabaliktaran ng pagiging uncomfortable ng Queen, yung Queen Mother naman ay parang masaya kay Chaekyung. Habang kausap niya si Chaekyung, napansin ng Queen Mother na medyo iba ang language sa royal court kumpara sa normal na salita. Pagkatapos pakinggan ang paliwanag ni Chaekyung tungkol sa sitwasyon niya, biglang nahilo ang Queen Mother at muntik nang himatayin. Dinala naman si Chaekyung para makipagkita sa Crown Prince. Sagot ni Shin sa tanong ni Chaekyung, pumayag siyang pakasalan siya kasi nakita niyang simple, ordinary at interesting siya. Sinabi pa niya na parang character si Chaekyung sa story ng mga bata. Nainis si Chaekyung sa sinabi niya at umalis. Pagkatapos ng kaunting pag-aalangan, naisip niyang tanungin ang mga close friends niya kung dapat ba siyang magpakasal o hindi. Lahat sila nagsabi na masyado pang bata si Chaekyung. Kung magpapakasal siya ngayon, pagsisisihan niya rin later. Pagkarinig nun, nagdesisyon si Chaekyung na kunin yung engagement token at balak niya itong ilayo para putulin ang engagement. Pero nung kakarating pa lang niya sa bus stop, nanlumo siya bago pa man siya makasakay kasi nakita niya yung balita tungkol sa kasal nila ng Crown Prince. Puno ng ganung balita ang mga dyaryo. Nasa lahat ng lugar ang pictures niya at ni Shin. Sa point na to, hindi na kayang putulin ni Chaekyung ang engagement. Wala siyang magawa kundi umupo sa bahay at umiyak ng malakas. Pero ang nakakatawa, umiyak si Chaekyung hindi dahil hindi niya maputol yung engagement, kundi dahil na-humiliate siya kasi yung chubby niyang picture nakapost sa lahat. Maaga kinabukasan, nagising si Chaekyung. Antok na antok pa siya at hindi pa nga siya nagsisipilyo o naghihilamos nang nakuhanan agad ng reporters yung magulo niyang itsura. After nun, yung marumi niyang mukha nasa front page na ng mga major newspapers. Hindi napigilan ng Queen Mother na matawa nung nakita niya yon, habang yung Queen sa tabi niya sobrang inis na inis. Pero masaya pa rin ang Queen Mother, kahit si Chaekyung ay magiging niece-in-law lang na engaged pa lang. Sa side ni Chaekyung, binara ng reporters yung entrance, kaya hirap na hirap yung buong pamilya niya. Sa wakas, natulungan nilang makatakas si Chaekyung para makapasok sa school, pero kahit pagdating niya doon, hindi pa rin siya matahimik. Walang katapusang chismis at panghuhusga sa paligid. Lalo na yung photo ni Chaekyung na natutulog kanina, mas naging mainit na topic pa kaysa dati. Actually, yung original na naka-engage kay Chaekyung ay hindi si Shin, kundi ang cousin niya, si Prince Yul, kasi namatay ang tatay ni Yul nung 5 years old pa lang siya. Umakyat sa trono yung tatay ni Shin later, kaya nailipat yung engagement kay Crown Prince Shin. Pagkatapos mamatay ng tatay niya, lumipat si Yul at ang nanay niya sa England para tumira. Nung narinig lang niya na ikakasal na si Shin, saka sinabi ng nanay ni Yul na bumalik siya sa Korea. Pagbalik niya, binisita ni Yul ang lola niya. Sinabi rin niya na sa Korea na siya titira. Hindi lang yun, nag-enroll din si Yul sa parehong school kung saan nag-aaral sina Chaekyung at Shin. Sakto pa, dahil same major sila, napunta si Yul sa parehong class ni Chaekyung. Tungkol naman kay Hyorin, yung girl na secretly gusto ni Shin, pagkatapos niyang i-reject ang proposal ni Shin, nag-abroad siya para sumali sa ballet competition. Pero nung narinig niya yung chismis ng mga tao tungkol sa relationship ni na Chaekyung at Shin, hindi niya napigilang ma-uncomfortable. Samantala, may doubt si Chaekyung sa puso niya. Hindi niya gets kung bakit gusto siyang pakasalan ni Shin kung may iba na pala siyang gusto. Pero masakit ang sagot ni Shin kay Chaekyung. Sabi ni Shin, ayaw niyang itali yung babaeng mahal niya. Ayaw ni Shin na gawing parang nakakulong na ibon si Hyorin. Hindi pa natapos dun, diretsahan pang sinabi ni Shin kay Chaekyung na hubarin yung gym pants niya, yung pants na lagi niyang suot sa ilalim ng uniform. Sabi niya, ang weird daw tingnan at sobrang hindi bagay sa isang crown prince. Pagkasabi nun, umalis si Shin. Iniwan niya si Chaekyung na ang daming iniisip. Sa wakas, dumating na yung araw na papasok si Chaekyung sa palace. Tuturuan siya ng royal etiquette. Tapos sinuot ni Chaekyung yung sobrang sosyal at eleganteng traditional dress. Sa moment na yon parang naging ibang tao si Chaekyung. Lumabas siya sa gate, ready nang umalis. Sa labas, ang daming reporters at dyaryo na kumukuha ng pictures. Sunod-sunod ang flash. Naka-line up yung mga tao sa magkabilang side ng kalsada. Kumakaway sila ng makukulay na flags at flowers para ihatid si Chaekyung. Hindi nagtagal, dinala na si Chaekyung sa palace para magsimula sa pag-aaral ng rules. Nakaupo siya sa gitna ng tambak na books, parang bundok sa taas, at nagbasa siya hanggang nahilo na yung mga mata niya. Tuloy-tuloy niyang binabasa bawat linya hanggang dumalaw ang Queen. Nakita ng Queen na mahimbing ang tulog ng future daughter-in-law niya, hindi niya napigilang umiling sa dismaya. Nakita ito ng palace maid at paulit-ulit siyang tinatawag si Chaekyung, pero hindi pa rin siya nagising.
Dahil worried sa mga mangyayari sa mga susunod na araw, inutusan ng Queen ang palace maids na turuan si Chaekyung ng maingat para iwas mali sa future. Pero boring mag-aral, kaya nagdesisyon si Chaekyung na tumakas para maglibot at dahil dun napagalitan yung palace maids na sumunod sa kanya. Nagreklamo ang Queen sa Queen Mother tapos nagreklamo rin siya sa Emperor. Sa una pa lang, hindi na niya gusto si Chaekyung, kaya ngayong nakikita niyang clumsy at parang tanga-tanga si Chaekyung, lalo siyang nainis. Pero after ng konting panahon, natapos din yung crash course. Sa araw ng knowledge test, sobrang kinakabahan yung dalawang palace maids na nag-aasikaso kay Chaekyung kasi pag bumagsak si Chaekyung, sila rin mapaparusahan ng matindi. Sa urgent na situation, ginamit ni Chaekyung yung super galing niyang kopyahan para makalusot sa basic test, puno ng sulat yung braso niya. Mabilis magsalita si Chaekyung habang binibigkas yung notes niya. Sa ibang eksena naman, yung mga friends ni Chaekyung sa labas, excited na naghahanda ng lahat para salubungin ang Crown Princess, habang si Chaekyung, miss na miss din sila. Sa loob ng palace, habang nag-aaral ng todo si Chaekyung, biglang dumalaw ang Crown Prince para i-comfort siya. Sabi niya, kailangan lang daw ni Chaekyung magtiis na manatili sa tabi niya ng ilang taon. Pag naging adult na si Shin, i-divorce niya siya at ibabalik ang freedom niya. Kasabay nun, dinalhan din siya ni Shin ng isang malaking bag ng candy, regalo daw yun mula kay Yul. Nangako rin si Shin na every month papayagan niya si Chaekyung na bisitahin ang mga magulang niya. Sa wakas, dumating na yung wedding day. Inimbitahan yung mga magulang ni Chaekyung sa palace para umattend sa kasal. Sa labas ng palace, mas magulo at mas buhay na buhay ang atmosphere kaysa dati. Siksikan ang mga tao sa kalsada para maghintay sa espesyal na kasal na to. Punong-puno ng tao ang mga daan. May mga flags at banners na nakasabit kung saan-saan. Lahat nagsilabasan para manood ng ceremony. Live itong bino-broadcast sa lahat ng news. Hindi lang local reporters, pati foreign reporters sabay-sabay din nag-report. Naging event yung royal wedding na pinanood ng buong mundo. Sa loob ng palace, nung kumpleto na ang lahat ng preparations at nandun na yung parents ng bride, sinamantala nila yung pagkakataon para bigyan ang anak nila ng mahahalagang bilin bago magpakasal. Pagkatapos marinig ang bilin ng mga magulang, sabay na lumabas ang Crown Prince at Crown Princess para mag-parade at bumati sa mga tao. Kahit saan dumaan ang prosesyon ng bride at groom, puro hiyawan at pagbati ang maririnig, sobrang gulo at saya ng atmosphere. Kasabay nito, sa bahay ni Chaekyung, tuloy-tuloy ang ring ng phone sa mga tumatawag para mag-congrats. Dati, halos walang pumapansin sa pamilya nila, pero ngayon na nag-asawa si Chaekyung ng royal, biglang lumitaw lahat ng kakilala. Nag-unahan silang magpadala ng congratulations sa young couple. Sa buong mahabang araw, kailangan gawin ni na Chaekyung at Shin lahat ng customs at rituals ng kasal. Kahit gaano pa sila kalakas, hindi nila maiwasang mapagod. Pagkatapos ng lahat, mahimbing na natulog sina Shin at Chaekyung sa sobrang pagod. Pero hindi pa pala tapos, kasi pareho pa silang minors. Hindi pwedeng gawin yung toasting ceremony ngayong araw. Bitbit ni Chaekyung yung excitement niya kahit saan. Hindi niya pinalampas kahit anong sulok ng bago niyang palace. Tapos umattend sina Chaekyung at Shin sa greeting ceremony ng Queen Mother, kasama ang King at Queen. Sa meeting, mabait na tinuruan ng Queen Mother ang mga anak at apo niya tungkol sa etiquette at family. Bukod pa dun, binigyan din si Chaekyung ng 3 female experts para maging bodyguards niya. Hindi lang yun, nakatanggap din si Chaekyung ng isang importanteng document. Nandun nakasulat ng malinaw lahat ng assets na pag-aari niya. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakita ni Chaekyung sa sarili niyang mga mata yung sobrang lalaking numbers na value ng assets niya. Kahit bilangin lang yung bawat number, sapat na para hindi siya makatulog buong gabi. Kinabukasan, sobrang excited si Chaekyung kasi official na siyang rich. Kahit nakaupo na siya sa kotse papunta sa school, naglaan pa siya ng oras para maglabas ng pen at paper at isulat yung amount ng pera na pag-aari niya. Ang liwanag ng mukha ni Chaekyung, nakangiti siyang parang tanga buong biyahe. Pagpasok ng kotse nilang dalawa sa schoolyard, gaya ng dati, nagkagulo agad ang mga estudyante dahil sa pagdating ng Crown Prince. Pagbukas pa lang ng pinto, dumagsa na yung crowd. Salitan sila sa pagkuha ng pictures at videos. Ang kaibahan lang ngayon, hindi lang ang Crown Prince ang center of attention, pati na rin ang Crown Princess. Dito, nakuha ulit ni Chaekyung yung sweatpants niya mula kay Yul. Wala siyang idea na si Yul pala yung taong ipinangako sa kanya noon. Dahil transfer student siya, masayang sinalubong ni Chaekyung si Yul. Wala siyang kaalam-alam sa tunay na identity ni Yul. Pagpasok niya sa classroom, nagulat si Chaekyung nang ma-realize niya na yung 3 best friends niya, sinasadya siyang i-ignore dahil nung wedding day, na-ignore din sila ni Chaekyung. Kung ano-ano ang ginawa ni Chaekyung para suyuin ang friends niya. Gusto niyang maayos sila ulit pero wala ring nangyari. Sa huli, napilitan si Chaekyung na umupo at makipag-usap kay Yul. Sabi niya, sinusubukan pa rin niyang intindihin yung feelings ng friends niya kasi mahirap talaga tanggapin na biglang naging Crown Princess ang close friend mo. After nun,
okay naman ang usapan nilang dalawa. Dahil handa makinig si Yul, medyo gumaan din ang pakiramdam ni Chaekyung. Sa ibang development naman, si Hyorin, yung ballet friend ng Crown Prince, bumalik na galing sa competition. Pinuntahan niya si Shin para maglabas ng nararamdaman at subukang itanong kung gusto pa ba niyang ituloy yung relationship nila. Pero nung tumingin siya sa mga mata ng Crown Prince, nakuha na ni Hyorin yung sagot para sa sarili niya. Pagkatapos mailabas yung feelings niya, bumalik sa class sina Yul at Chaekyung. Umakyat si Chaekyung sa harap, tapos balak niyang magsabi ng ilang words sa friends niya tungkol sa bigla niyang pagiging Crown Princess na hindi niya rin naman inaasahan. Pero nakakagulat, tahimik palang naghanda yung buong class ng welcome para kay Chaekyung. May multi-layered cake at ang daming fireworks. Binati siya ng lahat at wini-wish na maging masaya siya. Pati yung teacher, nung pumasok siya sa room, nagbiro pa na masyado raw maaga nagpakasal si Chaekyung. Sinakyan ni Chaekyung yung biro ng teacher tungkol sa pag-aasawa. After nun, mas naging lively yung atmosphere sa classroom kaysa dati. Masaya silang lahat, teacher at students. Pagkatapos ikasal si Shin, si Yul naman agad ang naging next target ng mga babae sa school. Isang araw, pumunta si Yul sa airport para sunduin ang nanay niya. Dito, nagkataon na nakasalubong niya ang isang close friend ng tatay niya noon. Nandun din ang lalaking ito para i-interview ang nanay ni Yul sa airport din. Nagkataon ding nakita ni Hyorin yung nanay ni Yul at si Yul. Hindi lang yon, nagulat din yung teacher ni Hyorin nang matuklasan niyang yung nanay ni Yul ay yung senior sa ballet world na hinahangaan niya dati. Dito na-realize ni Hyorin na ang dapat sanang napiling crown prince ay si Yul, hindi si Shin. Tungkol naman sa queen, nung narinig niyang bumalik sa Korea ang pamangkin niyang si Yul, hindi niya napigilang mag-worry. Ngayon na narinig niyang bumalik din ang sister-in-law niya, mas lalo pang hindi mapakali ang queen. Sa ibang eksena, para sa isang ordinaryong girl tulad ni Chaekyung, yung kailangan niyang mag-record at mag-report ng meals ng detalyado ay totoong torture. Sa araw, busy siya sa pag-aaral, tapos sa gabi, kailangan niyang gawin ang kung ano-anong study tasks at mag-practice ng court etiquette. Ubus na ubus ang lakas ni Chaekyung sa pagod. Hindi lang yon, sakto pang nakita ni Chaekyung si Shin na masayang kausap sa phone. Agad niyang naisip na si Hyorin yung nasa kabilang linya. Lalo tuloy na inis at nalungkot si Chaekyung. Habang kumakain silang dalawa, tumunog na naman yung phone ni Shin. As expected, si Hyorin yung tumatawag. Hinintay ni Chaekyung matapos si Shin makipag-usap, tapos mahina niyang sinabi na okay lang daw, pwede siyang makipag-usap ng malaya, hindi niya kailangang mag-alala sa kanya. Pero parang sobra na yung narinig niya. Si Shin, yung bigas lang na dumikit sa mukha ni Chaekyung ang pinapansin. Inis na inis si Chaekyung at kinritik si Shin. Sa isip niya, ginagamit lang ni Shin yung kasal para sa sarili niyang goals. Pagkarinig nun, hindi rin nagpaawat si Shin. Malamig niyang sagot, pumayag din naman daw si Chaekyung magpakasal dahil sa pera ng royal family. Sobrang nagalit si Chaekyung sa mga salitang yun hanggang umiyak siya. Sinigawan ni Chaekyung si Shin at diretso siyang tumakbo pabalik sa room niya. Iniwan niya si Shin na nakaupo lang doon, tulala, hindi maintindihan kung ano yung mali sa sinabi niya. Galit na tumakbo palabas si Chaekyung at aksidenteng nakasalubong si Yul. Papunta siya noon para makipagkita sa Queen Mother. Agad silang nag-usap ng masaya at komportable. Sa gitna ng mainit na kwentuhan, biglang tumawag si Shin. Pinapabalik niya si Chaekyung sa room niya. Pagbalik niya, tinukso pa siya ni Shin. Pagkatapos nun, sinabi ni Shin na pwede siyang umuwi para bisitahin yung parents niya at imbitahin din sila sa palace para maglibot. Hindi pa natapos dun, sinabi rin ni Shin kay Chaekyung na tawagan yung friends niya para sabay-sabay silang kumain. Hindi nagtagal pagkatapos ng school, tinulungan ng friends ni Chaekyung na i-disguise siya para makatakas siya sa bodyguards. Ginawa nila yon para lang magkaroon si Chaekyung ng chance na mag-enjoy ng street food. Pero sa huli, iniwan siyang mag-isa ni Shin, kaya kailangan niyang hanapin mag-isa yung way pabalik sa palace. Samantala, laging inoobserbahan at sinusuri ng Queen Mother ang apo niyang manugang. Hindi niya nakakalimutang bigyan si Chaekyung ng maraming bilin. Tungkol naman sa parents ni Chaekyung, pagkatapos silang imbitahin sa palace, nagkaroon sila ng chance na makilala ang Queen Mother, ang Emperor at ang Empress. Pagkatapos magkwentuhan ng konti, dinala yung mga magulang ni Chaekyung sa lugar kung saan siya nakatira para bumisita. Pero that time, hindi pa tapos yung lesson ni Chaekyung. Dahil sa sobrang strict na rules ng Queen, hindi pwedeng pagbigyan ng palace maids si Chaekyung. Nung natapos ni Chaekyung yung ginagawa niya, bumalik siya sa palace at nalaman niyang umalis na yung parents niya. Frustrated at masama ang loob, umiyak si Chaekyung ng ilang sandali tapos sinisi niya si Shin dahil hindi raw nito pinigilan yung parents niya, miss niya na sila. Pero yun pala, mali ang sisi ni Chaekyung kay Shin kasi kahit siya, hindi rin niya alam na umalis na pala sila. Gabi noon, habang magkasama silang nakaupo sa living room, napansin ni Chaekyung na naka-headphone si Shin at nakikinig ng music.
Nagdesisyon si Chae-kyung na sabihin yung totoong nararamdaman niya. Sabi ni Chae-kyung, alam niyang mahal pa rin ni Shin si Hyorin. Alam din niya na pagkatapos ng divorce, siguradong pakakasalan ni Shin si Hyorin. Pag naiisip niya yun, hindi maiwasang malungkot at masaktan si Chae-kyung. Sa moment na to, biglang tumayo yung Crown Prince at umalis. Dahil curious, tumakbo si Chae-kyung para tingnan kung anong music yung pinapakinggan niya. Pero laking gulat niya, walang disc sa loob ng player. Ibig sabihin, narinig ni Shin lahat ng sinabi niya kanina. Sobrang nahiya si Chae-kyung at hindi niya alam kung saan niya itatago yung mukha niya. Agad siyang tumakbo pabalik sa room niya. Tapos dumating na yung birthday ng Crown Prince. Nagtipon-tipon lahat ng young men, women at mga bata mula sa noble families. Nagkaroon sila ng bonggang party para i-celebrate ang birthday ni Shin. Dahil ordinaryong tao lang si Chae-kyung dati, hirap na hirap siyang makibagay sa sobrang sosyal na environment. Hindi lang yun, lagi pa siyang tinutukso ng friends ng Crown Prince, lalo na si Hyorin. Lahat ng paraan ginawa nila para mapahiya si Chae-kyung at mailang siya sa party. Kahit sa pagbibigay ng gifts, hindi siya pinatawad. Habang yung iba, mamahaling luxury gifts ang binigay, yung gift na ginawa mismo ni Chae-kyung, tinuring nilang cheap at walang halaga. Walang pumansin sa sincerity ni Chae-kyung. Material value lang ang tinitingnan nila. Mas lalo tuloy nagalit at naawa yung group of friends ni Chae-kyung para sa kanya. Nagdala rin ng gifts yung close friends ni Chae-kyung para sa Crown Prince, pero hindi man lang niya inabala na tanggapin. Hindi pa natapos dun, yung group ng mga pabida na friends, sinadya rin ayusin yung upuan para malayo si Chae-kyung sa Crown Prince. Sa halip, yung malapit na nakaupo sa Crown Prince ay si Hyorin. Ayaw nang tiisin ni Chae-kyung yung nakakasakal na atmosphere, kaya lumabas sila ng 3 friends niya papunta sa lake para maglabas ng sama ng loob. Kinomfort nila si Chae-kyung kasi nakita nila lahat ng tiniis niya sa party. Habang nagkukwento, hindi sinasadya, nasabi ni Chae-kyung na yung taong totoong minahal at pinormahan ng Crown Prince ay si Hyorin. Sa moment na yon, dumating din si Yul sa group nila para makipagkwentuhan. Pagkatapos nun, nagbiruan silang lahat, nagtulakan papunta sa lake at masayang naglaro at nagtilamsikan ng tubig. Sa kabila naman, nakita rin ng Crown Prince yung asawa niya na naglalaro ng ganun. May konting selos na pumasok sa puso niya kasi never pa siyang nagkaroon ng chance na maging ganun kasaya at kakomportable. Tumingin siya sa shoes na personal na ginawa ni Chae-kyung para sa kanya, tahimik niya itong sinuot at ngumiti. Sa moment na to, lumapit si Hyorin sa kanya. Naglabas siya ng music player at sabay silang nakinig. Kaso malas, yung moment na yon ni na Crown Prince at Hyorin, lihim na nakuhanan ng isang reporter. Mahigit 10 years tuwing umaga, kailangan personal na i-check ng Crown Prince yung food at drinks para sa Emperor. Nung nalaman ni Chae-kyung yon, hindi niya napigilang magulat. Kahit ang daming layers ng food safety checks sa palace, hindi pa rin niya gets kung bakit kailangan niyang gawin yun mismo. Kasabay nito, si Yul naman, araw-araw pumupunta sa palace para makita ang Queen Mother. Pero kung may mapapansin, halata na excuse lang yon. Ang totoong goal niya ay makita ang Crown Princess. Isang araw, pagkatapos niyang makita si Chae-kyung, dinala siya ni Yul sa palace kung saan siya nakatira nung bata pa siya. Hindi ito nakalusot sa mata ng Crown Prince. Pinapaalalahanan ng Crown Prince si Chae-kyung na mag-ingat at huwag masyadong dumikit kay Yul. Pero walang pag-aalinlangan, nakipagtalo si Chae-kyung. Sabi niya, kung mahal talaga ni Shin si Hyorin, bakit hindi niya ipaglaban na makasama siya? Pagkarinig nun, na-upset si Shin, pero wala rin siyang magawa kay Chae-kyung. Buti na lang, oras na para uminom ng White Lotus tea kasama ang elders. Kung hindi, siguradong mag-aaway pa sila ng mag-aaway doon. Matagal ng tradisyon sa palace ang White Lotus tea at pagbigkas ng poems. Magaling mag-recite ang elders, pati na rin ang Crown Prince. Pag-turn na ni Chae-kyung, buti na lang naalala niya yung ilang improvised poems na itinuro ni Yul sa kanya kahapon, tapos binigkas ni Chae-kyung yun. Hindi inaasahan, sobrang natuwa ang Queen Mother at pinuri si Chae-kyung. Kinabukasan, pagdating niya sa school, agad tumakbo si Chae-kyung kay Yul para mag-thank you ng todo. Tapos tinuruan siya ni Chae-kyung at ng friends niya ng foreign languages, kaya tawa at kwentuhan sila ng masaya buong lesson. Sa ibang eksena naman, yung game na golf, sobrang sikat sa Royal Palace. Sumama rin si Chae-kyung sa Crown Prince. Naglakad-lakad silang dalawa sa palace at pinapalo yung bola kung saan-saan. Nakita ng Queen Mother yung mga bata na masayang naglalaro sa labas, kaya sobrang natuwa siya. Pagdating sa exhibition area, opening day din ngayon ng art exhibition. Sumali sina Chae-kyung at Shin sa ribbon cutting ceremony. Pagkatapos nun, tuloy-tuloy silang nagpa-picture at nagbigay ng interviews. Pero habang masaya silang nagpo-post sa camera, may biglang lumipad na chicken egg diretso sa kanila at tumama sa mukha ng Crown Prince. Kahit tumakbo si Chae-kyung para harangin, huli na. Kaya nagkagulo ang buong event. Sobrang worried si Chae-kyung kay Shin kaya gusto niya siyang puntahan at i-comfort. Pero bago pa niya magawa yun, pinigilan siya ni Yul. Sa huli, nakinig siya sa advice ni Yul at nagdesisyon na huwag munang puntahan ang Crown Prince.
Ironically, nakita ni Shin si Chae-kyung na nakaupo kasama si Yul. Lalo tuloy naging awkward ang sitwasyon. Habang pauwi, naglalakad si Chae-kyung at nag-iisip, tahimik na tumutulo yung luha niya dahil naaawa siya sa asawa niya. Nang makita yun ni Shin, hindi niya napigilang matouch. Sinubukan niyang i-assure siya na okay lang siya. Nagbiro pa siya ng ilang salita para gumaan ang loob niya. Bigla, tumakbo si Chae-kyung at niyakap si Shin mula sa likod at tuloy-tuloy siyang humihingi ng sorry. Sobrang natouch si Shin sa ginawa niya, pero may nasabi siyang ilang salitang parang hindi sincere. Kaya si Chae-kyung, na una sanang natakot, biglang nagalit. Tapos pumunta si Shin sa horse racing club para makipagkita sa group ng rich friends niya. Umalis siya nang hindi kasama si Chae-kyung. Tungkol naman sa nanay ni Yul, bumalik siya na may ambisyon na mabawi ang trono para sa anak niya. Para makakonekta sa upper class, nagbukas siya ng isang sosyal na yoga studio at nakipag-close sa maraming high-status na tao sa society. Dito, nagkataon na nagkita ulit ang nanay ni Yul at si Hyorin. Napansin nilang magkahawig ang sitwasyon nila sa maraming bagay kaya mabilis silang nagkagets sa usapan. Samantala, sa Royal Palace, may ginanap na bonggang diplomatic banquet para salubungin ang foreign ambassadors. Nang sunduin ng Crown Prince ang asawa niya, natulala siya sa nakita niya. Yung ordinaryong asawa niya, sobrang ganda na ngayon sa isang napakagandang evening gown. Sa gitna ng masayang atmosphere ng party, biglang dumating sina Yul at ang nanay niya. Suot ng nanay ni Yul ang bright red na evening gown, sobrang mukhang noble at elegant. Yung charismatic niyang dating, agad nakahila ng lahat ng tingin. Agad siyang pinalibutan ng reporters at press, kuha ng pictures at sunod-sunod ang tanong. Dahil dito, nag-worry at nagalit ang queen. Samantala, ayon sa protocol ng party, lalabas ang Crown Prince at iimbitahan ang asawa niya para sumayaw. Kahit medyo awkward silang dalawa, nagawa pa rin nilang tapusin ng maayos ang dance at sa huli, nakatulong pa yon para maging smooth ang takbo ng diplomatic meeting. Sa dulo ng banquet, may bonggang fireworks display. First time makita ni Chae-kyung yung ganong kagandang scene, kaya hindi niya maitago ang excitement niya. Nagsiksikan at nagtulakan si Chae-kyung para makuha yung best spot sa panonood ng fireworks. Halos matumba pa ni Chae-kyung ang king, yung carefree niyang galaw na pa-speechless ang lahat. Sa kakatakbo ni Chae-kyung, hindi niya napansin na nalaglag na pala yung shoes niya. Sa gitna ng gulat at paghanga ng mga tao sa paligid, tahimik na lumapit ang Crown Prince para pulutin yung shoes, tapos yumuko siya para isuot ulit sa paa ni Chae-kyung. Maaga kinabukasan, inosente pa ring lulubog si Chae-kyung sa magandang panaginip niya, dala yung image ng shoes at yung fairy tale na Cinderella. Paulit-ulit niyang kinukwento yon hanggang napagod na yung Crown Prince makinig. Sa huli, pinaalalahanan na lang niya si Chae-kyung na matagal nang tapos yung party at mas mabuti pang magising na siya. Pero para sa isang batang girl tulad ni Chae-kyung, sa ganitong sitwasyon, hindi maikakaila na may feelings na rin siya kay Shin. Hindi rin niya madistinguish kung genuine ba yung concern ni Shin o pakitang tao lang sa harap ng lahat. Napansin ni Chae-kyung na gusto talaga niyang nakikitang nakangiti ang Crown Prince, kaya nag-effort siya gumawa ng human-shaped pillow at dinikit niya doon yung mukha ng Crown Prince. Pero nung nakita ni Shin yung childish na bagay na yun, hindi siya natuwa, kundi malamig niyang pinaalalahanan si Chae-kyung na imbes na gumagawa siya ng mga walang silbi, mas mabuti pang mag-focus siya sa pag-aaral ng tamang etiquette. Pagkarinig nun, na-upset si Chae-kyung kasi yung effort niya sa maraming araw, pinasag lang ng walang awa. Sa sobrang galit, binuhos niya agad yung inis niya sa pillow. Sinuntok-suntok at sinipasipa niya ng todo. Nang makita ng Crown Prince yung childish na actions ni Chae-kyung, hindi niya napigilang matawa. Bigla niyang na-feel na ang cute talaga ng asawa niya. Hindi lang yon, palihim pang lumabas si Shin para kumuha ng ilang photos ni Chae-kyung. Kinabukasan, nagsuot si Chae-kyung ng magandang dress para makipagkita sa seniors niya, pero nagulat siya nung nalaman niyang hindi siya hinintay ng Crown Prince para sabay sila ngayong umaga. Yun pala, sinadya niyang maaga pumunta para humingi ng permiso sa Queen Mother, sa Emperor at sa Queen. Umaasa si Shin na papayagan silang dalawa ni Chae-kyung na bumisita sa pamilya niya. Sa wakas, pagkatapos ng sobrang daming araw na paghihintay, natupad yung wish ni Chae-kyung. Pwede na niyang bisitahin yung parents niya. Bumisita lang naman sila sa bahay nila, pero sobrang excited na yung newspapers at reporters sa pag-report at pagkuha ng photos, parang sobrang importanteng event. Lumaki si Shin sa isang sobrang sosyal na palace, kaya never pa siyang nagkaroon ng chance maranasan yung life ng ordinaryong tao. Pero mabilis siyang naka-adjust sa sitwasyon ng pamilya ni Chae-kyung. Pagkatapos ng medyo bonggang kain, oras na para hatiin kung saan matutulog. Alam ni Shin na hindi mayaman ang pamilya ni Chae-kyung, kaya hindi siya nag-demand ng kung ano-ano, pero pagkatapos mag-isip, wala silang choice kundi matulog na magkasama sa maliit na kwarto ni Chae-kyung. Kung ikukumpara sa palace, sobrang sikip talaga ng room para kay Shin. Hindi lang yun, mas maliit pa yung kama, hindi sapat ang lapad para sa dalawang tao.
Kaya nag-away na naman sila kung sino ang sasahig at sino ang sa kama. Walang gustong mag-give in, kaya sa huli, nagsiksika na lang sila sa maliit na kama. Pagkatapos magtalo ng matagal, sobrang pagod na sila at tuluyan na ring nakatulog. Sa gitna ng gabi, biglang nagising si Shin. Paglingon niya, nakita niya si Chae-kyung na nakadikit sa likod niya, yung mukha niya kinikiskis sa likod ni Shin. Nakaiwan pa si Chae-kyung ng mahabang laway sa likod niya nang walang pakialam. Gusto sana mainis ni Shin, pero hindi niya magawa kasi nung nakita niya yung mukha ni Chae-kyung natulog na parang puppy, ang weird pero ang cute niya tingnan. Tungkol naman sa parents ni Chae-kyung, kahit masaya sila na umuwi yung anak at manugang nila, hindi pa rin sila mapakali tungkol sa dalawa. Sa huli, nagdesisyon silang sumilip para mag-check. Pagdating nila sa pinto ng kwarto, nakita nila yung anak nilang sobrang pangit matulog. Dahan-dahang pumasok yung nanay ni Chae-kyung, pero nagulat ang Crown Prince at nagising. Tapos nagising din si Chae-kyung. Nung na-realize ni Chae-kyung na niyayakap niya ng mahigpit si Shin at ayaw niyang bumitaw, nagpanik siya at sinipa niya palayo si Shin. Inalok ng parents ni Chae-kyung na sa kwarto nila matulog ang Crown Prince pero tumanggi siya. Sa huli, isang tao sa kama, isang tao sa sahig. After ng pabalik-balik na pwesto at hirap makatulog, unti-unti rin silang nakatulog. Maaga kinabukasan, natuwa si Shin nang makita niyang naghahanda ng breakfast yung parents ni Chae-kyung. Hindi nagtagal, pumunta yung couple sa garden para mamitas ng gulay na kakainin. Para kay Shin, sobrang lalalim ng mga natutunan niya sa palace, pero pagbalik niya dito, lahat parang bago at kakaiba. First time sa buhay niya na na-enjoy ng Crown Prince yung ganong kasimpleng experience. Tapos nagsama-sama yung buong pamilya para mag-breakfast sa warm at masayang atmosphere. Dahil magkatabi sila sa kama kagabi, buong araw nagda-daydream si Chae-kyung. Pagpasok niya sa school, bigla niyang na-realize na nahuhumaling pala siya sa likod ni Shin nang hindi niya namamalayan. Gabi nun, pag-uwi nila, pagkatapos maubos ni Shin yung bowl ng noodles na niluto ni Chae-kyung, kusang nag-volunteer ang Crown Prince na maghugas ng pinggan. Sa pagkakita sa likod niya, sobrang na-attract si Chae-kyung at hindi niya napigilan ang sarili niya. Tahimik siyang lumapit sa Crown Prince at bigla niya itong niyakap mula sa likod. Ang tigas ng mukha niya, parang hindi pa rin siya nagigising sa panaginip. Nagulat si Shin sa biglang yakap. Mabilis niya siyang itinulak palayo. Pagkatapos ng dinner, umupo ang buong pamilya para maglaro. Para kay Shin, sobrang bago ng maingay at masayang family atmosphere kasi simula bata siya, never pa niyang na-enjoy yung ganitong moments. Kahit Crown Prince siya, hindi siya nanalo laban sa parents at younger brother ni Chae-kyung sa game, tapos ang parusa sa talo ay sampal. Kawawa si Chae-kyung kasi ordinaryo lang siya, kaya hindi nagtimpi yung parents niya at sinampal siya ng diretsahan. Si Shin naman, sobrang paborito. Kahit elder sila, hindi nila kayang sampalin si Shin ng malakas, kaya parang kiliti lang yung tama. Nakita ni Chae-kyung yung unfair na eksena, kaya hindi niya napigilang mairita. Tuloy-tuloy siyang sumigaw at nagreklamo dahil ang unfair daw. Pagkatapos ng 3 days at 2 nights na stay sa bahay ng parents ni Chae-kyung, nasanay na yung young couple na magkasama. Kaya nung bumalik sila sa palace, hindi sila makatulog. Pabalik-balik sila, upo tayo, labas-pasok sa room ng paulit-ulit. Sa wakas, hindi na talaga kinaya, kaya binuksan ni na Chae-kyung at Shin yung pinto at lumabas papunta sa living room, umupo at nag-usap silang dalawa. Makalipas ang sandali, biglang nagsalita si Shin. Tinukso ni Shin si Chae-kyung na kung gusto niyang hawakan yung likod niya, sabihin na lang daw. Kasi hinahawakan siya habang alam ni Shin, kaya huwag daw bigla-bigla. Pagkarinig nun, yayakap na sana si Chae-kyung, pero bigla siyang inistorbo ng isang servant ng paulit-ulit 1 time at 2 times. Hanggang sa bago pa niya mahawakan si Shin, mabilis na umiwas si Shin. Kinabukasan, umupo si Shin at ikinwento yung mga nangyari sa bahay ng pamilya ni Chae-kyung. Pagkarinig ng Queen Mother tungkol sa simpleng buhay sa bahay nila, hindi niya maitago yung excitement niya. Tuloy-tuloy siyang nagtatanong. Sa gitna ng masayang usapan, hindi sinasadya, tinawag ng Crown Prince ang Queen na Mother. Agad siyang napagalitan ng matindi ng Queen. Hindi pumapayag ang Queen na matabunan ng simpleng feelings ang posisyon at responsibilidad niya. Sobrang na-upset si Shin sa mga salitang yun. Nakita ni Chae-kyung na malungkot si Shin at hindi niya kayang hayaan siyang malungkot palagi, kaya sinubukan niyang patawanin siya. Walang bike sa palace pero si Chae-kyung walang pake sa rules ng etiquette. Kung paano, nakakuha siya ng bike at nag-ride siya kung saan-saan. Pagkatapos sabihin ni Chae-kyung na mag-aaral siya ng mas mabuti sa future, agad humingi ang Crown Prince ng bike para mas convenient. Kinabukasan, unexpectedly, binigyan ng Queen Mother si Chae-kyung ng car. Hugis Golden Beetle yun na sobrang gusto niya. Sinabi ng Queen Mother kay Chae-kyung na ingatan niya yung car. Pagdating nilang dalawa sa school, nagulat si Chae-kyung sa isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Lahat ng female students sa school naka-uniform skirt na may sweatpants,
Tapos nakatali yung buhok nila mataas sa isang side, gaya ng style ni Chae-kyung. Sabi ng friends niya sa tabi, hot girl na raw ngayon si Chae-kyung at siya na yung ideal model na ginagaya ng mga female students. Medyo na-excite si Chae-kyung. Proud siya na naging fashion icon siya kahit hindi sinasadya. Matagal nang nabubuhay si Shin sa ilalim ng sobrang higpit ng etiquette, pero yun pala, may mga time din na gusto niyang mag-rebel. Isang araw tumakas siya papunta sa attic para maghanap ng tahimik na sulok. Nagpanik na hanapin si Shin ng palace soldiers kung saan-saan, pero ilang minuto lang nahanap na ni Chae-kyung yung taguan niya. Simple lang ang dahilan, kasi may attic din ang bahay ni Chae-kyung na ganito, kaya sanay siya sa ganitong taguan. Umupo silang dalawa at nagkwentuhan sandali, pero bago pa nila ma-enjoy yung tahimik na moment, dumating na naman yung soldiers na naghahanap. Sumigaw si Chae-kyung ng malakas para tawagin sila, pero mabilis siyang hinila pabalik ni Shin. Nag-agawan sila sandali at aksidenteng natumba sila sa ibabaw ng isa't isa. Biglang naging awkward ang atmosphere. Parang isang saglit na lang, mahuhulog na sila sa sweet moment, pero sakto sa climax, tumunog yung phone ni Shin. As expected, si Hyo rin yung tumatawag. Yun pala, gusto ng mga rich kids na sumama si Chae-kyung sa horse racing club kasama nila. Hindi natin alam kung ano yung plano nila, pero si Chae-kyung hindi man lang nag-worry. Gusto niyang masayang sumama kasama ang asawa niya. Kasabay nito, sinasadya ni Hyo rin na i-provoke si Prince Yul. Yung pag-imbita sa Crown Princess sa club, trap lang pala. Ang goal ay makita ni Chae-kyung kung gaano ka-close sina Hyo-rin at Shin. Habang nagra-ride yung dalawang prince, may maliit na accident na biglang nangyari. Agad nagtakbuhan lahat ng palace maids at guards papunta kay Shin at nagpanik sila para tingnan kung nasaktan siya. Samantala si Yul, nakahandusay mag-isa sa lupa at walang pumansin sa kanya. Dahil hindi makasingit si Chae-kyung sa crowd na nakapalibot kay Shin, lumingon siya kay Yul para kamustahin siya. Nakita ni Shin yung eksenang yun at hindi niya maitago yung discomfort niya. Kahit alam niyang arrangement lang yung kasal nila ni Chae-kyung at hindi niya iniisip na matagal sila, yung makita niyang sobrang lapit ni Chae-kyung kay Yul, hindi pa rin niya gusto. Habang naglalakad-lakad si Chae-kyung sa palace, aksidente niyang nabuksan yung pinto papunta sa photo gallery ni Shin. Sa loob, tahimik siyang nakaupo, parang lutang siya sa iniisip niya. Doon lang na-realize ni Chae-kyung na injured pala yung kamay niya. Nag-alala siya at gusto niyang tulungan, pero diretsahan siyang tinanggihan. Pero aksidenteng nakita ni Chae-kyung yung picture ni Hyo-rin na nakasabit sa wall. Bago pa niya masilip ng mabuti, sinigawan siya ng asawa niya at pinalayas siya. Wala nang choice si Chae-kyung kundi tumakbo palabas ng room. Samantala, dahil mahina ang health ng king, ipinasa sa Crown Prince yung diplomatic trip sa Thailand. Nagsuggest din ang king na mag-abroad si Shin at si Chae-kyung nang magkasama. Kahit sinubukan ni Chae-kyung ayusin, malamig pa rin si Shin. Diretsahan siyang tumanggi kasi nagsiselo si Shin kay Chae-kyung. Araw-araw, naiirita siya tuwing nakikita niya si Chae-kyung. Sa huli, napagdesisyonan na. Mag-isa pupunta sa Thailand ang Crown Prince habang si Chae-kyung maiiwan para ipagpatuloy ang pag-aaral at pag-practice ng rules. Habang wala si Shin, sobrang na-miss siya ni Chae-kyung. Nag-aalala siya pero wala siyang magawa kundi maghintay ng tahimik. Para gumaan yung pagkamiss niya, sipag na sipag si Chae-kyung magtahi ng set ng damit para sa teddy bear na lagi niyang yakap. Bukod dun, balita na lang tungkol sa kanya ang naririnig niya mula sa servant. Alam ni Chae-kyung na galit pa rin si Shin tungkol sa pagkahulog sa kabayo nung nakaraan, kaya hindi siya naglakas loob na kontakin siya diretso. Samantala, mas lalo pang lumalalim ang feelings ni Yul para kay Chae-kyung. Kung hindi lang namatay ng maaga ang tatay niya, yung nasa posisyon ngayon bilang asawa ni Chae-kyung, siya sana yun. Ayaw niyang itago sa nanay niya, kaya diretsahang inamin ni Yul na gusto niya si Chae-kyung. Alam ni Yul na sa mata ng marami, hindi ideal na daughter-in-law si Chae-kyung, pero wala siyang pake dun. Sa halip, lalo pang lumalalim ang feelings niya kay Chae-kyung. Balik tayo kay clumsy girl, kahit nangako siya sa queen mother na mag-iingat, hindi pa rin mapigil ni Chae-kyung yung curiosity niya. Isang araw, dahil curious, umakyat si Chae-kyung sa Yellow Beetle para i-test drive, pero dahil sa pagiging careless niya, nakabangga si Chae-kyung, kaya nasira ng husto yung paborito nilang antique car at hindi na maayos. Dahil dito, napagalitan si Chae-kyung ng queen dahil sa pananira. Pagkarinig nun, mismong ang queen mother ang dumalaw kay Chae-kyung. Ayaw ng queen mother na masyadong matakot si Chae-kyung dahil dito, kaya dahan-dahan niya siyang kinomfort at sinabi na sobrang luma na daw yung car, matagal na dapat yung tinapon. Kinuwento rin ng queen mother kay Chae-kyung yung tungkol kay Shin at sa kanya. Sabi ng queen mother, habang nasa trip, ilang beses daw tumawag si Shin para magtanong tungkol sa kanya at madalas niyang nababanggit si Chae-kyung. Tungkol naman sa Crown Prince, sobrang busy siya sa sunod-sunod na meetings at mga importanteng diplomatic ceremonies sa Thailand. Kasabay nito, lumitaw din doon ang mapanlamang na si Hyo-rin. Pinag-aralan ng mabuti ni Hyo-rin yung hotel at schedule ni Shin. Puno ng calculation yung mga mata niya. Halatang may binabalak si Hyo-rin.
Samantala, nag-report ang maid na ilang beses tumawag si Chaekyung kay Shin para kamustahin siya pero wala siyang balak tumawag pabalik o magbigay man lang ng balita. Kahit si Chaekyung na mismo ang nag-try kontakin siya, hindi siya sumagot. Sa huli, nung nakita niya si Hyorin na lumalapit sa tinitirhan niya, agad niyang pinatay yung phone niya. Hindi nagtagal, siya mismo ang nag-initiate na makipagkita sa kanya. Seryosong sinabi ni Shin kay Hyorin na tigilan na niya ito. Kasal na siya ngayon at dahil sa posisyon niya, wala na siyang pwedeng gawin pa. Pero hindi basta-basta sumuko si Hyorin. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa paghihirap niya. Tinanong niya si Shin kung hanggang kailan siya maghihintay bago siya pwedeng maging girlfriend niya ng public. Tapos tumayo siya at kunwari aalis na pero hinila siya pabalik ni Shin. Pagkatapos nun, naglibot sila sa buong city. As expected, yung masayang moments nilang dalawa, lihim na nakuhanan ng reporters. Matapos silang tulungan ng ilang drivers na makatakas sa reporters, naglakad-lakad pa rin sila sa streets at masayang nag-enjoy sa oras nila. Para hindi masundan ng reporters, nagpunta pa yung dalawa sa isang motel para magtago muna. Sa wakas, nung hinatid niya si Hyorin sa airport, naghahanap siya ng paraan para magkaroon pa ng mas maraming kakampi sa side niya. Binigyan si Shin ng goodbye kiss ni Hyorin, pero gusto man niya o hindi, kailangan pa rin niyang bumalik sa dati niyang buhay at posisyon pag-uwi. Dahil hindi makontak ni Chaekyung ang Crown Prince, sobrang nainis at nasaktan siya sa ugali nito. Kaya pinaalam ni Chaekyung kay Yul na ilabas siya para makapag-release siya. After nun, naiwan ni Chaekyung yung phone niya sa school, kaya hinanap siya ng lahat kung saan-saan pero hindi siya makita. Nagkagulo lahat, tumawag din yung pamilya ng female lead para hanapin siya. Pero sa time na to, naglalabas ng sama ng loob si Chaekyung kay Yul. Sinabi ni Chaekyung na in love na siya sa male lead. Hindi lang yun, sinabi rin ni Chaekyung na madali siyang ma-in love sa iba. Kung na-meet daw niya si Yul ng mas maaga, baka na-in love din siya sa kanya. Pagkarinig ni Yul ng mga salitang yun, lalo siyang nasaktan kasi mahal niya si Chaekyung. Samantala, nakatanggap ng balita ang queen na lumabas daw ang crown princess kasama ang isang son, pero sa moment na yun, hindi pa nila malaman kung sino yung son na yun. Tinawagan siya ng nanay ni Yul. Pinapabalik niya agad si Yul at dalhin sa palace ang crown princess. Sinabihan din niya si Yul na huwag ipaalam sa outsiders kasi complicated ang sitwasyon nila ngayon. Tungkol naman kay Shin, nakita siya ng bodyguard sa airport pagkatapos ihatid si Hyorin sa eroplano. Sa time na to, 30 minutes na lang ang natitira kay Crown Prince para makabalik sa press conference at hindi rin maganda ang traffic sa labas. Kaya inassist si Shin ng pulis kasama yung 2 bodyguards. Sa press conference, halos start na pero hindi pa rin bumabalik ang Crown Prince. Kailangan nilang mag-play ng clips tungkol sa Korean royal family at magpakita ng pictures ni Shin para ma-delay ang oras. Habang pauwi, kahit nakamotor si Crown Prince, dumaan pa rin siya sa maraming hirap kasi may group ng elephants na tumatawid sa daan. Kailangan magbigay daan ng lahat. Sa huli, napilitan si Shin iwan yung motor niya at lumipat sa biyahe sa ilog. Pagkatapos ng mahirap at nakakapagod na biyahe, nakabalik din siya on time para umattend sa press conference. Maayos yung takbo ng press conference at natapos ng maganda. Yung image ng Crown Prince na may suot na traditional flower bouquet, minahal at sinuportahan ng todo ng public. Tungkol naman kay Chaekyung, pagkatapos siyang ibalik ni Yul sa palace, agad siyang napagalitan ng queen dahil umalis siya ng walang permiso. Hindi pa natapos dun at pinagalitan din ng queen si Yul. Sa huli, inutusan ng queen na parusahan ng crown princess. Simula ngayon, hindi na pwedeng umalis si Chaekyung sa palace nang walang consent ng queen. Nakita ni Yul yung eksenang yun at sobrang nasaktan siya para kay Chaekyung. Pagbalik niya sa nanay niya, diretsahan niyang sinabi na gawin na lang siyang emperor kasi hindi niya kayang makitang ginaganon yung babaeng mahal niya. Samantala, nung bumisita ang British Prince sa Royal Palace, tumayo lahat sa palace para salubungin ang importanteng bisita. Dahil hindi pa bumabalik ang Crown Prince, si Chaekyung ang na-assign na mag-tour sa British Prince sa loob ng palace. Pero hindi siya magaling mag-English kaya sobrang kabado siya. Sa moment na to, biglang lumitaw si Yul. Binati niya ang British Prince. Tapos sabay na inikot ni Yul at Chaekyung yung importanteng bisita sa palace. Isinama pa ni Chaekyung si Yul sa parties. Umupo pa si Chaekyung kasama ng musicians para mag-flute at mag-entertain ng guests. Kahit sa totoo lang, hindi siya marunong masyado. Natapos pa rin ng maayos ang visit ng dalawang royal family at mas lalong tumibay yung relationship nila. Pero sa likod ng kinang ng royal family na to, magulo rin ang family tradition. Yung past story nila, sobrang daming sakit. Dati, mahal ng nanay ni Yul ang tatay ni Shin, pero dahil sa ambisyon niya sa power, pinakasalan niya yung kapatid ng mahal niya para maging queen. Kaso, hindi niya inakala na mamamatay ng maaga ang asawa niya, kaya hindi pa rin sa kanya napunta ng buo yung posisyon ng queen. Pagbalik sa palace, naghahanap ng paraan ang nanay ni Yul para gamitin yung past love affair para i-pressure ang king at pilitin siyang tumulong sa kanya at sa anak niya. Ang goal ay maibalik ni Prince Yul ang dati niyang posisyon.
Tungkol naman kay Chae-kyung, sobrang pagod na siya sa mga nangyayari, partly dahil miss na miss niya si Shin, partly dahil sa pressure ng lahat sa paligid niya. Ilang araw nang hindi kumakain si Chae-kyung. Sa wakas, natapos ang diplomatic trip ng Crown Prince. Pagbalik ni Shin, nakita niya ang asawa niya na tulala sa labas ng pinto. Agad na realize ni Shin na may pinagdadaanan si Chae-kyung. Para mabasag yung tense na atmosphere, siya na mismo ang nang-asar, dapat daw tumakbo si Chae-kyung para yakapin ang asawa niya pagbalik. Pagkarinig nun, umiyak si Chae-kyung at sinigawan siya na ang sama niya. Wala siyang puso at lagi niyang pinapahirapan si Chae-kyung. Sa harap ng reklamo ni Chae-kyung, hindi na napigilan ni Shin at niyakap niya siya. Mahina niyang pinangako na sa susunod, sabay na silang pupunta. Simula bata si Shin, tinuruan siyang kontrolin lagi ang emotions niya. Hindi siya pwedeng basta magpakita ng feelings. Kahit gusto niya, bihira niyang sabihin yung nasa isip niya. Pero nung nakita niya yung teddy bear na tinahian ni Chae-kyung ng damit, hindi niya napigilang matawa ng masaya. Gusto ni Shin bigyan si Chae-kyung ng gift pero hindi niya kayang ibigay diretso. Palihim siya kung gumalaw, parang may ginagawang bawal. Halatang sobrang tuwang-tuwa si Chae-kyung pero nung masaya siyang nag-thank you sa gift, biglang tumalikod si Shin. Dineni niyang siya ang bumili at sinabi niyang servant lang daw ang nag-ayos nun. Pero kahit gaano pa i-deny ni Shin, ramdam pa rin ni Chae-kyung yung warmth niya para sa kanya. Yung older sister ni Shin, galing sa charity trip, lahat ng servants sa palace, pati ang Crown Prince, umikot sa kanya. Lahat ng attention nasa princess. Si Chae-kyung na-ignore ng lahat. Dahil dito, sobrang na-upset at na-frustrate si Chae-kyung kasi pakiramdam niya wala nang pumapansin sa kanya. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang nanay ni Yul sa pakikipagkita sa mga dating kakilala para magplano. Pinag-uusapan nila yung plano para maibalik sa anak niya ang trono. Tapos nagbigay ang intelligence officer ng ilang photos na kuha sa Thailand, kasama yung pictures ng Crown Prince at ni Hyorin na magkasama. May pictures pa na nagkikiss yung dalawa. Gabi nun, malamig ang panahon. Hindi kinaya ni Chae-kyung yung lamig habang nasa room niya, kaya tumakbo siya sa room ng Crown Prince. Sa totoo lang, gusto lang ni Chae-kyung ng dahilan para makausap siya. Pagkatapos bigyan siya ni Shin ng permiso, walang pag-aalinlangan, umakyat si Chae-kyung sa kama niya para magpainit. Sa time na to, biglang naisip ni Chae-kyung kung si Yul ba talaga yung dapat niyang pakasalan. Calm na kinumpirma ni Shin na totoo yun. Tapos nagbiro siya ng konti. Sabi niya, kung nagsisisi si Chae-kyung, may chance pa raw magpalit. Pero paglingon ni Shin, tulog na si Chae-kyung. Bumuntong hininga si Shin tapos dahan-dahan niyang tinakpan si Chae-kyung ng kumot. Pero sa moment na yon, biglang pumasok ang queen na may hawak na dyaryo. Sobrang galit ang mukha ng queen. Nakita niya yung dalawang bata na nasa iisang kama at malamig siyang nagsabi ng ilang hindi magandang salita. Pero agad kumontra ang Crown Prince na private room nila yon. Bakit pumasok ang queen nang walang paalam? Yun pala, yung dahilan kung bakit galit ang queen ay yung article na lumabas sa Thai magazine. Kumalat yung photo ng Crown Prince at ni Hyorin na magkasamang lumabas. Pinapaliwanag ng queen ang anak niya ng malinaw, tapos umalis agad siya. After nun, tumakbo rin si Chae-kyung pabalik sa room niya. Pero nung nakita niya yung article at yung intimate photos ni Shin at Hyorin, hindi na siya kumalma. Humarap si Chae-kyung at tinanong si Shin. Gusto niyang makakuha ng explanation pero malamig lang na sinabi ni Shin na wala siyang obligasyon na magpaliwanag sa kanya. Sinabihan pa niya si Chae-kyung na huwag maging curious sa ganung bagay, baka makaapekto pa sa health niya. Pagkarinig nun, sobrang galit si Chae-kyung hanggang nanginginig ang katawan niya. Matigas niyang sagot, hindi niya kailangang mag-alala sa kanya. Hindi rin nagpaawat si Shin at tinanong siya kung bakit hindi siya kumakain o natutulog kaya pumapayat siya. Sa point na, hindi na kinaya ni Chae-kyung. Umiyak siya ng todo at ibinuhos lahat ng nararamdaman niya kasi miss na miss niya si Shin kaya hindi siya makakain at hindi siya makatulog. Pagkasabi nun, tumalikod si Chae-kyung at tumakbo pabalik sa room niya, iniwan si Shin na nakatayo doon, tulala. Tungkol naman sa chance meeting sa Thailand, hindi masyadong inisip ni Shin, pero diretsahang inamin ni Hyorin na hindi yun coincidence. Sinadya niyang pumunta sa Thailand para makita ang Crown Prince. Sinabi rin ni Hyorin na hindi niya kailangan yung posisyon ng Crown Princess. Ang gusto lang niya ay yung puso ni Crown Prince Shin. Dahil ilang araw nang hindi kumakain at hindi natutulog si Chae-kyung, nahimatay siya bago pa matapos yung kwento niya. Agad lumapit si Shin at binuhat siya pabalik sa room niya. Tapos dumalaw si Yul kay Chae-kyung. Nang makita niyang mahina pa rin siya, dinala niya si Chae-kyung sa balcony para makalanghap ng fresh air. Nakita ni Yul na sobrang baba ng energy ni Chae-kyung kaya hindi niya napigilang maawa. Mahina niyang sinabi na huwag siyang magkasakit. Kapag nakikita niya siyang ganyan, sobrang nasasaktan din siya. Samantala, pumasok si Shin sa room pero hindi niya nakita si Chae-kyung. Paglabas niya sa balcony, agad niyang nakita si Chae-kyung na nakikipagkwentuhan kay Yul. Medyo hindi siya komportable. Hindi nagdalawang isip si Shin na lumapit at malamig niyang sinisi si Chae-kyung.
Bakit daw may sakit na nga pero nakaupo pa sa labas? Lumingon si Chae-kyung at nagreklamo na nagkasakit siya dahil kay Shin. Pagkarinig nun, walang sinabi si Shin, hinila lang niya si Chae-kyung pabalik sa room at isinara ng malakas yung pinto, parang pang-asar. Nagsalita pa si Shin ng pang-asar tungkol sa pagiging overweight ni Chae-kyung. Sabi niya kailangan niyang magpapayat. After noon, nagkaharap yung dalawang young men at mas tense kaysa dati yung atmosphere sa pagitan nila. Diretsahan binabalaan ni Shin si Yul, "Huwag kang masyadong makialam sa asawa ko." Sa labas ng palace, nung narinig ng parents ni Chae-kyung na nahimatay at may sakit ang anak nila, hindi nila napigilang mag-alala. Alam din ng Queen Mother yung nangyari, kaya agad niyang tinawag yung dalawang magulang sa palace para bisitahin ang manugang niya. Nag-aalala ang Queen Mother na ilang araw nang hindi kumakain si Chae-kyung, kaya sinabi niya sa dalawa na dalhin yung paboritong pagkain ni Chae-kyung. Tapos gusto sana ng parents ni Chae-kyung humingi ng permiso sa Crown Prince para payagan ang anak nila na umuwi sa bahay nila ng ilang araw, pero agad itong tinanggihan ni Shin. Diretsahan sinabi ni Shin na kahit pinayagan ng Queen Mother, asawa niya si Chae-kyung at ito ay tungkol sa kanilang dalawa. Ayaw ni Shin na makialam yung mga matatanda. Sa totoo lang, natatakot ang Crown Prince na kapag pinayagan niyang umalis si Chae-kyung sa palace, baka hindi na siya bumalik sa kanya. Sa huli, sinabi ni Shin kay Chae-kyung na gusto niyang bigyan siya ng ordinaryong buhay, pero hintayin lang daw siya ng 2 to 3 years. Pagdating ng time na yon, iiwan na ni Shin yung position bilang Crown Prince at pwede nang gawin ni Chae-kyung kahit ano ang gusto niya. Tapos umupo si Shin para pag-usapan ang palace matters kasama ang king. Gusto niyang makuha ang respeto ng elders at ng mga tao. Gusto ng Crown Prince maging mas mature. Seryoso niyang pinaghandaan yung plan niya na umalis sa trono. Ayaw ng Crown Prince na tingnan siya ng mga tao bilang padalos-dalos at immature. Samantala, maingat na nakikinig ang Queen Mother habang kinukwento ng princess yung charity trip niya. Tinitignan ng Queen Mother yung mga photos na kuha sa iba't ibang bansa at hindi niya maitago ang paghanga niya sa apo niya. Simula bata, sa palace na nakatira ang Queen Mother, kaya never siyang nagkaroon ng chance mag-travel kung saan-saan. Para sa kanya, bagong-bago at interesting yung mga kwento ng apo niya. Tungkol naman sa Queen, nung narinig niya na nakakuha ng support ang nanay ni Yul, hindi niya napigilang mag-worry. Nang makipagkita siya sa sister-in-law niya, hindi nagdalawang isip ang Queen na hamunin siya. Gusto ng Queen na ipaalam ng nanay ni Yul sa mga bata yung competition na to, hindi na kailangan ng palihim na moves. Pagkatapos nun, pumunta agad ang nanay ni Yul sa Queen Mother at sinabi niya lahat ng chismis tungkol sa mga naging issue ni Shin nitong mga nakaraang araw. Ilang sandali lang, tumakbo ang servant para ipaalam sa Crown Prince na sobrang galit ang lola niya sa nangyari sa Thailand. Sa time na to, tumawag na naman si Hyorin. Kahit sinubukan siyang pigilan ng servant, nagdesisyon pa rin si Shin na lumabas para makipagkita sa kanya. Nagkita sila sa bookstore. Dito, diretsahang sinabi ni Shin yung nasa isip niya. After nun, matigas niyang sinabi na hindi na niya siya makikita ulit. Pero matigas din ang ulo ni Hyorin. Ayaw niyang makipaghiwalay. Sa cake-making class, sinubukan ni Chae-kyung gumawa ng magandang cake. Balak niyang dalhin ito sa closet ni Shin para ibigay sa kanya. Pero nung binuksan niya yung closet, nagulat si Chae-kyung kasi may isa pang cake sa loob. Habang nalilito siya at hindi alam ang gagawin, lumitaw si Shin. Walang pag-aalinlangan, harsh niyang tinanggihan yung gift ni Chae-kyung. Samantala, nagdesisyon ang Queen Mother na ibalik ang title ng buong pamilya ni Yul. Binigyan ng title na king ang tatay niya kahit patay na. Binigyan ng title na queen ang nanay niya. At si Yul, ibinalik din sa posisyon niya bilang Crown Prince. Ginanap ang investiture ceremony ayon sa schedule, pero habang meeting na with the people, biglang nahimatay ang king bago pa siya makapagsalita. Nagpanik lahat dahil sa incident na to, maliban sa nanay ni Yul. Secretly, natuwa siya sa loob niya. Pagkatapos ng investiture ceremony, officially pinayagan na sina Prince Yul at ang nanay niya na bumalik sa palace kung saan sila dati nakatira. Kasabay nito, inimbitahan ng museum ang Queen Mother para umattend sa charity ceremony. Gusto ng Queen Mother na sumama si Shin at ang asawa niya. Pero dahil may schedule si Shin, si Chae-kyung lang ang sumama sa kanya. Bago umalis, pumasok si Chae-kyung sa photo room ni Shin para humiram ng kamera. Aksidente niyang nakita ang isang box na may mga mementos tungkol kay Hyorin. Maingat at parang may respeto itong itinago ni Shin. Pagbalik ni Shin sa room niya, nagulat siya nang makita niyang lumalabas yung asawa niya mula sa loob, halatang litong-lito ang mukha. Nang makita ni Shin yung box sa table, agad niyang naintindihan ang lahat. Nakita na pala ni Chae-kyung lahat ng laman. Samantala, sobrang saya ng araw ng Queen Mother at ni Chae-kyung sa pagbisita sa charity area, pero nakakagulat, nakita rin nila doon si Shin. Nahihiyang nag-explain si Shin na dahil tumawag ang Queen Mother, napilitan siyang sumunod. Pagkarinig nun, agad sinabi ni Chae-kyung kay Shin na bumati siya sa lola niya at pagod na siya kaya magpapahinga muna siya. Hindi nagtagal, nagsuggest ang Queen Mother na lumabas silang dalawa kasama siya.
Nag-alangan si Chaekyung. Akala niya bawal yun. Pero ngumiti lang ang Queen Mother at kalmado niyang sinabi na tao lang ang gumawa ng rules, kaya pwede ring maging flexible. Sa huli, sumakay silang 3 sa kotse at masayang lumabas. Habang nasa daan, excited na kumanta ang Queen Mother at si Chaekyung. Tapos pinasayaw pa nila si Shin at si Chaekyung para i-entertain siya. Masayang masaya yung trip. Pero pauwi na, biglang nagkaproblema yung kotse at ayaw mag-start ng engine. Agad sinabi ng Queen Mother na sila mismo ang maghanap ng paraan at huwag tumawag ng kahit sino sa palace para humingi ng tulong. Sa moment na yon, may dumaan na kotse at tinulungan silang hilahin yung sasakyan pabalik sa palace gate. Sobrang nahiya yung 3 na nakasakay sa cart. Bumalik sila habang pinapanood sila ng mga servants na curious ang tingin. Tapos habang nakaupo si Shin at nagtatrabaho, pabalik-balik si Chaekyung sa room. Halatang may itatanong siya pero nagdadalawang isip pa. Galit pa rin si Chaekyung tungkol sa letter ni Hyorin. Nakita ni Shin na paikot-ikot siya, kaya sa huli, pinayagan niya si Chaekyung na umupo sa tabi niya habang nagtatrabaho. Pero si Chaekyung nagtanong ng sobrang silly. Sabi niya, kung dudurugin daw yung national seal at gagawing peach seed tapos kakainin, masarap daw kaya. Pagkarinig nun, wala na lang magawa si Shin kundi tumingin sa asawa niya ng helpless. Pagkatapos ng kung ano-anong tanong, biglang nakarinig si Chaekyung ng nakaka-warm na sentence mula sa asawa niya na malulungkot daw siya kapag wala siya sa tabi niya. Pagkarinig nun, masayang umalis si Chaekyung sa room, kumaan na yung mood niya. Samantala, dahil bumili ng insurance ang King mula sa nanay ni Chaekyung, nung narinig nila na may sakit ang King, ayon sa care policy ng insurance company, pinayagan ng parents ni Chaekyung na pumasok sa palace para bisitahin ang King. Nagdala sila ng maraming gifts para ibigay sa King. Kasabay nito, officially na-promote ang nanay ni Yul bilang queen. Nabawi niya ulit yung posisyon niya sa palace. Dahil hindi niya matawag ang Crown Princess papunta sa palace niya, yung queen mismo ang pumunta sa East Palace para makita si Chaekyung. Dito, diretsahan siyang tinest at hinamon si Chaekyung sa kung ano-anong paraan tungkol sa pag-aaral niya at sa lifestyle niya sa palace. Hindi nagdalawang isip ang queen na i-criticize si Chaekyung ng harsh dahil hindi raw siya nagfo-focus sa studies at hindi raw siya mabilis mag-adapt sa royal life. Buti na lang, dumating si Yul sa moment na yon at nasagip niya si Chaekyung agad. Ayaw ni Yul na ginaganon yung babaeng mahal niya, tapos dinala niya si Chaekyung sa library kung saan nag-usap sila ng matagal. Nung nakita niyang tumutugtog si Chaekyung ng zither, biglang kinabog ang puso ni Prince Yul. Naalala niya yung mga moments na nagkita sila at magkasama. Narealize niya na napuno na pala ng image ni Chaekyung yung puso niya nang hindi niya namamalayan. Nagpatuloy silang magbiruan ng masaya, kumanta at sumayaw pa silang dalawa. Pero yung eksenang yon, aksidenteng nakita ni Shin na nakatayo sa baba at nasaksihan lahat. Sa time na to, mas lalo pang kumalat ang rumors tungkol sa Crown Prince. Nababahala tuloy ang Queen at ang Queen Mother. Bukod pa dun, mas lumalala ang sakit ng King. Sa huli, kahit hindi pa scheduled, nagdesisyon pa rin ang Queen Mother na bilisan ang love night ni na Shin at Chaekyung, umaasang magkakaapo na siya agad. Agad-agad, buong palace excited na naghanda para sa special night na to. Binigyan si Shin ng medicine ng royal physicians habang dinala si Chaekyung sa beauty salon at inasikaso ng mabuti ng maids. Tungkol naman sa nanay ni Yul, nung nalaman niyang tonight yung night ni na Shin at Chaekyung, agad niyang tinawag si Prince Yul para kausapin. Sabi ng nanay ni Yul, siguradong worried ang nanay ni Shin sa posisyon niya, kaya gusto niyang itulak ng mabilis yung mga bagay-bagay. Pagkarinig nun, sobrang nagalit si Yul. Ayaw niyang tanggapin to. Gusto niyang tumakas agad para pigilan sila. Pero may bodyguards na naka-standby sa harap ng door ng room, kaya kahit gusto niyang umalis, hindi siya makalabas. Samantala, pagkatapos lokohin ng maids sina Shin at Chaekyung papasok sa room, agad silang umalis at nilock yung pinto mula sa labas. Sa point na to, hulaan na agad nila yung intensyon ng elders. Sa loob ng room, pinatay yung heater kaya unti-unting lumamig yung kwarto. Isang blanket lang ang nasa sleeping area. Malamig ang panahon, kaya sinabi ni Shin kay Chaekyung na pumasok na lang siya sa ilalim ng blanket at matulog. Hindi na niya kailangan mahiya. Tutal, 2 beses na rin naman silang natulog sa iisang kama dati. Pero sobrang laki at hassle yung headdress ni Chaekyung kaya hindi niya alam paano tanggalin. Kahit gusto niyang humiga, hindi niya magawa. Kailangan pang tulungan ni Shin si Chaekyung tanggalin yung headdress. Tapos umalingaw-ngaw sa room yung mga unggol ni Chaekyung sa sakit. Kaya yung palace maid sa labas kung ano-ano na ang iniisip at kung ano-anong imagination ang lumalabas sa utak nila. Pagkatapos ng headdress, yung next problem naman yung hassle na national dress na maingay at kaluskos sa bawat galaw niya. Malamig na sinabi ni Shin kay Chaekyung na hubarin yung dress. Pagkarinig nun, agad tumutol si Chaekyung. Tinanong niya bakit pinapahubad ni Shin yung damit niya. Sa labas, narinig lang ng palace maids yung words na hubad at hubarin yung damit.
kaya agad silang namula at nagtinginan ng nahihiya. Sa loob ng room, hindi napigilan ni Shin na ma-embarrass. Kasi totoo, may feelings na siya kay Chae-kyung. Isang young man tulad ng Crown Prince, iisang blanket kasama ang asawa niya sa gabi, tapos may effect pa yung tonic. Paano niya iiwasan yung mga gusto na biglang lumalabas sa puso niya? Paikot-ikot siya hanggang sa bumuntong hininga siya at nagsuggest na sundin na lang daw ni Chae-kyung yung gusto ng isang adult. Siyempre, agad tumutol si Chae-kyung. After noon, sinubukan nilang pigilan ang sarili nila sa lahat ng paraan. Nag-exercise sila, naglaro ng cards, at kung ano-ano pang ginawa para makalimutan yung awkward na atmosphere. Sa huli, dahil sobrang pagod na sila at hindi na kayang magpuyat, tinapos nila yung mahabang nakakapagod na gabi sa isang short kiss. Sa labas, mabilis na ni-report ng palace maid sa Queen Mother at sa Queen na successful daw yung malaking event. Sobrang saya ng elders. Nag-congrats sila sa isa't isa, hindi nila alam na sa loob ng room, mahimbing at masayang natutulog si Chae-kyung. Samantala, nakahiga si Shin at nagbibilang ng tupa, umaasang mag-umaga na agad. Kinabukasan, hindi sinasadya, niyakap nila ang isa't isa habang mahimbing ang tulog. Pagkagising nila, sabay silang nagmulat. Nagulat sila at napasigaw, tapos nagtalo sila kung sino ang lumagpas sa boundary. Sabi ni Shin, kahapon 1 second kiss lang naman daw yon. At that time, hindi niya raw napigilan ang sarili niya. Pagkarinig nun, sobrang nagalit si Chae-kyung hanggang namula ang mukha niya. Agad niyang iniwan si Shin at tumakbo diretso pabalik sa room niya. Pero paglabas niya sa balcony, nabangga niya si Yul na naghihintay doon. Worried na tinanong ni Yul kung okay lang siya. Pag sinabi ni Chae-kyung na okay siya, agad siyang niyakap ni Yul. Pero right after nun, biglang lumitaw si Shin. Agad niyang hinila yung asawa niya palayo sa yakap ni Yul. Hindi pa natapos dun, malamig pang pinagalitan ni Shin si Yul. Tapos nag-away na naman sina Chae-kyung at Shin. Naiinis si Shin sa ugali ni Chae-kyung. Kapag kinikis niya siya, galit ang ipinapakita niya. Pero kapag kasama niya si Yul, sobrang komportable siya. Sobrang nagalit si Shin hanggang pinalayas niya si Chae-kyung. Tapos hinanap ni Chae-kyung si Yul para tanungin kung bakit niya siya niyakap kaninang umaga. Sa time na to, ayaw na rin ni Yul itago kay Chae-kyung. Seryoso niyang inamin yung feelings niya na mahal niya siya. Dati, hindi alam ni Yul na may engagement pala siya kay Chae-kyung. Ang posisyon ng Crown Prince dapat sa kanya na ngayon pero kinuha ni Shin. Bababawiin ni Yul yung dapat sa kanya. Basta pakasalan siya ni Chae-kyung, handa siyang alagaan siya habang buhay. Hindi nagtagal, nakasalubong ni Yul si Hyorin at kinwento niya yung love night ni Shin. Sabi niya, sobrang sakit na kahit gusto niyang pigilan, hindi niya nagawa. Tapos tinanong ni Yul si Hyorin kung confident pa rin ba siya na makukuha niya ang puso ni Shin. Matigas pa rin ang sagot ni Hyorin, hindi pa raw talaga siya nagsisimula. Paano raw masasabi kung sino ang panalo o talo? Sa time na to, nagsimula nang kumalat yung photos ng Thailand trip ni Shin at Hyorin. Sobrang galit ang friends ni Chae-kyung. Agad nilang hinanap si Hyorin at tinakot siya na huwag agawin ang asawa ng iba. Gabi noon, pagbalik ni Chae-kyung sa room niya, may nakita siyang stack ng photos sa table. Lahat yun pictures ni Shin at Hyorin sa Thailand. Pati yung photos na nagkikiss sila, nakaprint pa. Kasabay nito, umupo ang pamilya ni Shin para pag-usapan yung photos na nagdudulot ng gulo. Lahat sa palace nag-agree na mas mabuting huwag ipakita kay Chae-kyung yung photos pero hindi nila in-expect na nakita na pala niya yun dati. Kinabukasan, pagpasok niya sa school, sobrang nagbago ang attitude ni Chae-kyung. Mukha siyang malungkot. At lalo na pag nakikita niya si Hyorin, mas halata yung pakiramdam na yun kasi hanggang ngayon, hinahabol pa rin siya ng mga photos na natanggap niya kagabi. Na-realize ni Yul yun. Kaya tinawag niya si Chae-kyung para mag-usap ng sila lang. Sinubukan niyang kumbinsihin si Chae-kyung na yung feelings ni Shin para sa kanya ay hindi love, kundi awa lang. Sa kabilang banda, si Yul ang totoong nagmamahal sa kanya. Sa huli, nakita ni Yul na sobrang pagod at pressured si Chae-kyung, kaya nagdesisyon siyang ilabas siya para gumaan ang pakiramdam niya. Pumunta silang dalawa sa riverbank. Dito, hindi na napigilan ni Chae-kyung yung emotions niya. Umiyak siya ng malakas at sumandal sa balikat ni Yul. Hagulgol si Chae-kyung habang kinukwento lahat ng tiniis niya. Tapos dinala siya ni Yul sa music hall para mag-relax. Tapos tuloy sila sa amusement park. Lumipas yung hapon sa masayang atmosphere. Pero pagdating ng gabi, sinabi ni Chae-kyung kay Yul na umuwi na muna siya at siya gusto pa niyang magstay ng konti. After nun, gumala mag-isa si Chae-kyung. Dahil takot siyang makilala, nagsuot pa siya ng helmet para itago yung identity niya. Samantala, nung nalaman ni Shin na hindi pa umuuwi si Chae-kyung, agad siyang nag-alala. Agad niyang tinawagan si Yul para tanungin kung nasaan siya pero hindi rin alam ni Yul. Pakiramdam ni Shin may mali kaya dali-dali siyang bumalik sa room ni Chae-kyung. Pagkakita niya ng photos nila ni Hyorin sa room ni Chae-kyung, lalo pang tumaas yung kaba niya. Agad hinanap ni Shin si Yul at tinanong kung may hula ba siya kung nasaan si Chae-kyung pero wala ring sagot si Yul.
Wala na silang choice kundi maghiwalay para hanapin siya. Hinanap ni Shin si Chaekyung sa lahat ng lugar na naisip niya pero hindi pa rin niya makita. Sa wakas, biglang naalala ni Yul yung library, yung lugar na dinala niya siya dati. Agad tumakbo si Yul doon at tama nga, mag-isa si Chaekyung na nakaupo sa library. Nang makita ni Yul si Chaekyung, hindi siya nagdalawang isip na sabihin na kung gusto niya, kaya niya siyang ilabas agad sa palace. Sa moment na yun, umakyat din si Shin. Nang makita niyang hawak ng pinsan niya si Chaekyung, agad siyang sumugod. Sinuntok ni Shin si Prince Yul at hinila niya si Chaekyung pabalik sa palace. Pagkaalis sa lugar ni Yul, habang pauwi, tumigil sila para mag-usap. Sinabi ni Shin na hindi niya alam kung gaano siya nag-alala sa kanya. Sinabihan din ni Shin si Chaekyung na huwag siyang malungkot dahil sa photos na yon. Mahinang sagot ni Chaekyung na hindi na raw niya yon iniintindi. Naiintindihan ni Chaekyung ang posisyon at sitwasyon niya, pero dahil sa paraan ng pagtrato ni Shin sa kanya ng maayos, nagkaroon siya ng ilusyon. Pero sa moment na to, ayaw na niyang umasa pa ng kahit ano. Pumayag si Chaekyung na maghintay ng 3 years tapos mag-divorce. Yung sinabi ni Chaekyung, nagpagalit kay Shin. Nagpatuloy silang magtalo tungkol sa divorce. Sabi ni Shin, lonely siya sa past 19 years. Pero simula nung nakilala niya si Chaekyung, sobrang daming nagbago sa kanya. Inamin ni Shin na ang gusto niya talaga ay nasa tabi niya si Chaekyung habang buhay. Pagkatapos nilang ilabas yung nararamdaman nila, tahimik silang nagyakap ng matagal, parang kinukumpirma yung feelings nila sa isa't isa. Pagkatapos magbati, nag-share sila ng masayang moments, nagkwentuhan at nagbiruan ulit silang dalawa. Pero hindi nagtagal, kumalat sa buong palace yung balita na sinaktan ni Shin si Yul sa loob lang ng one night. Pati sa labas, nireport din ng press yung incident. Pagkarinig ng nanay ni Yul, agad niyang tinawagan ng queen para pagalitan siya at inakusahan siya na hindi niya kayang palakihin ng maayos ang anak niya. Alam ni Yul na nanay niya ang nagpakalat ng balita pero hindi niya mapigilan. Sobrang down na down si Yul sa sitwasyon niya ngayon. Kinabukasan, hindi pumasok si Yul sa school. Nag-alala si Chaekyung at pumunta para dalawin siya pero tumanggi siyang makita siya. Samantala, yung parents ni Chaekyung sa bahay, nung narinig nilang violent daw si Shin, sobrang nag-alala sila para sa anak nila. Hindi nila alam kung magiging okay ba yung buhay ni Chaekyung sa palace. Kung ano-anong scenarios ang na-imagine ng parents ni Chaekyung, mga bagay na pwedeng gawin ni Shin para pahirapan ang anak nila. Pero nung pinag-isipan nila ng mabuti, na-realize din nila na hindi basta-basta nabubuli yung anak nila. Kaya ang dapat talagang mag-alala, baka si Crown Prince pa, hindi si Chaekyung. Habang ang buong palace abala sa chismis tungkol sa violence at worried na baka masira ang image ni Shin, ibang bagay naman ang gumugulo kay Chaekyung. Naalala ni Chaekyung na tinukso siya ni Shin na overweight siya, kaya nagdesisyon si Chaekyung na mag-workout para lumiit ang bewang niya. Hindi lang siya nag-practice mag-isa, kinakaladkad pa niya yung palace maid sa palace at pinapapagawa niya sa kanila yung workout day and night. Hindi nagtagal, sumama si Chaekyung kay Shin sa isang meeting sa French Embassy. Mukha silang sobrang masaya na magkasama. Ang trip na to, para talaga mawala ang rumors tungkol sa conflict nila. Habang tutok ang lahat sa pakikinig sa concert, nakatulog si Chaekyung sa theater. Ang himbing at komportable ng tulog niya. Katabi niya si Shin at hindi niya napigilang ma-embarrass para sa asawa niya. Sinubukan niyang gisingin si Chaekyung pero kahit anong yugo niya, hindi pa rin siya makadilat. After noon, kailangan pumunta si Chaekyung sa banyo para maghilamos at magising. Pero paglakad niya, nadulas siya at nabali yung sole ng sapatos niya. Nakita ni Shin yun at napabuntong hininga na lang siya. Tapos binali rin niya yung sole ng kabilang sapatos para mas madali siyang makalakad. Sunod, nag-participate yung dalawa sa interview ng reporters. Tinatanong nila tungkol sa violence ni Shin at Yul, tapos tungkol sa rumors na nagka-conflict daw siya at ang asawa niya. Para mawala ang rumors, agad hinalikan ni Shin si Chaekyung sa pisngi sa harap ng press, kaya nagunahan ng photographers kumuha ng pictures. Tapos, ayon sa request ng Queen Mother, nagtipon ang buong pamilya para kumain at mag-take ng souvenir photos. Masaya pero pilit yung atmosphere ng meal kasi may kanya-kanya silang intensyon. Habang kumakain, yung clumsy na si Chaekyung, nakagat niya yung dila niya nang hindi sinasadya kaya dumugo yung bibig niya. Pagkakita nun, agad tumayo si Shin para kumuha ng gamot. Pero sa moment na yon, biglang tumayo rin si Yul. Kumuha siya ng panyo, binalot niya yung yelo, tapos tumakbo siya papunta sa ibang table para ibigay kay Chaekyung. Yung biglang pagtakbo ni Yul para magbigay ng yelo kay Chaekyung, nagpa-feel sa lahat ng adults sa table na may mali. Pagkatapos kumain, umupo ang lahat para magkwentuhan at maglabas ng saloobin sa palace. Samantala, biglang nagsalita si Yul ng sarcastic tungkol sa Royal Palace, tungkol sa wala raw itong saysay, parang lahat daw ay isang pre-arranged na play. Agad afternoon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Yul at Shin tungkol sa value ng royal family at kung ano ba talaga ang role ng Royal Palace para sa mga tao. Walang gustong mag-give in.
Nag-away sila hanggang sa napilitan ng king na makialam para pigilan ang argumento. Tapos pumunta si Yul sa balcony para kausapin si Chae-kyung. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang lumitaw si Shin. Wala siyang sinabi, tahimik lang siyang lumapit, tapos hinawakan niya yung kamay ni Chae-kyung at hinila siya papasok. Bago umalis, tinignan ni Shin yung pinsan niya ng matalim, parang kutsilyo, na parang gusto niyang ipakita na, akin to. Tapos dinala ni Shin si Chae-kyung sa beach. Sabi nga ng mga tao, pagkatapos ng ulan, lilinaw din ang langit at kapag totoong mahal niyo ang isa't isa, kahit saan pwede kayong pumunta basta magkasama kayo. Nag-enjoy sila sa beach, nag-picture sila at na-enjoy nila yung totoong masayang moments. Sa time na to, wala na yung serious na aura ni Shin bilang crown prince. Naging parang normal na young guy siya, masayahin, cheerful at puno ng energy. Pagkatapos maglaro, dinala ni Shin si Chae-kyung sa isang lugar na madalas puntahan ng royal family tuwing summer para mag-relax. Ang main goal ng trip na to ay panoorin ang sunrise sa dagat. Kaya nung gabing yun, nagdesisyon silang magstay doon sa romantic na atmosphere, parang honeymoon. Nagpunta sa supermarket sina Shin at Chae-kyung. Bumili sila ng groceries at nagluto sila mag-isa. Dahil sa experience ni Shin sa military training, ang galing pala niya magluto. Kumain sila sa sobrang warm na atmosphere, parang young couple na nag-i-enjoy ng private time nila. Kinabukasan, maaga silang nagising pareho para sana mapanood ang sunrise. Kaso hindi pumabor ang panahon, kaya na-cancel yung plan. Ayaw nilang sayangin ang oras, kaya nagdesisyon silang bumalik sa palace. Binuksan nila lahat ng photos na kinunan nila sa trip at sabay nilang tiningnan, tapos nagtawanan at nagbiruan ng masaya. Sa ibang development, nagdesisyon ang parents ni Chae-kyung na bilhan ng kotse ang anak nila. Dahil nasira ni Chae-kyung yung kotse ng Queen Mother, na-feel nila na kailangan nilang bigyan siya ng bagong sasakyan para mas convenient ang biyahe. Kasabay nito, simula nung naging in-laws na sila ng royal family, mas umingay at mas lumakas ang insurance business ng nanay ni Chae-kyung kaysa dati. Maraming customers ang tumatawag para bumili ng insurance sa kanya, kaya mabilis siyang naging queen of insurance. Dahil dun, malaki rin ang tinaas ng income niya. Samantala, nagsimulang magduda ang king dahil sa mga sinabi ng nanay ni Yul. Dagdag pa yung mga recent actions ni Shin na nagdudulot ng gulo, unti-unting nawalan ng pag-asa ang king sa anak niyang ito. Tungkol naman kay Hyorin, kahit ilang beses na siyang kumapit pero hindi niya nakuha ang pagmamahal ni Shin, hindi pa rin niya kinaya sumuko. Sobrang matigas ang ulo niya at hindi niya matanggap ang totoo. Sa huli, may ginawa siyang katangahan. Uminom si Hyorin ng sleeping pills para makalimutan na raw yung lungkot niya magpakailanman at agad siyang dinala sa emergency room. Pagkarinig ng balita, agad pumunta si Shin sa ospital para dalawin si Hyorin. Pero nung nakatayo na siya sa harap ng ex-girlfriend niya, sobrang hindi siya komportable. Mas lalo pang naging nakakatakot yung pagkamatigas ni Hyorin. Kahit malinaw na kay Shin ang feelings niya at gusto na niyang tapusin ang lahat sa kanya, sa huli, pagkatapos niyang pagsabihan si Hyorin sa ginawa niyang katangahan, umalis si Shin ng matigas ang loob. Hindi nagtagal, pumunta rin si Chae-kyung sa ospital para dalawin si Hyorin kasi medyo nag-aalala siya pero pinalayas siya ni Hyorin. Dito rin dumating ang nanay ni Yul at hindi siya nag-atubiling sabihin na sooner or later matatanggal si Shin sa trono. At pag nangyari yun, babalik daw siya agad kay Hyorin. Pagkatapos ng katangahan ni Hyorin, nagsimula nang i-report ng press kung saan-saan. Nagkagulo ang buong royal family dahil sa incident na to. Sobrang galit ang king at pinagalitan si Shin. Sa point na to, hindi na niya kayang maging kalmado. Kahit pinipigilan ni Chae-kyung, nagdesisyon si Shin na umalis sa royal palace. Sa huli, pinuntahan ni Shin si Hyorin para tapusin ang lahat. Sa meeting place, mukha si Hyorin na nagsisisi. Paulit-ulit siyang humihingi ng sorry at sinasabi na wala siyang balak umabot sa ganito. Hindi masyadong nagsalita si Shin. Isang sentence lang ang iniwan niya na this time, sumobra na siya. Pagkatapos nun, malamig na umalis si Shin. Pagkaalis sa palace, pumunta si Shin sa bar kasama ang friends niya sa horse racing club. Pero habang nakaupo siya sa maingay na lugar, umuulit-ulit pa rin sa ulo niya yung mga sinabi ng king, kaya sobrang pagod at pressured ang pakiramdam niya. Sa group of friends niya, may isang taong matagal ng lihim na mahal si Hyorin. Nung narinig niya yung balita tungkol sa pagkawala ni Hyorin, sobrang na-upset siya at agad niyang hinarap si Shin para tanungin siya. Galit niyang sinabi na sumobra raw si Shin. Kung hindi na niya mahal si Hyorin, pakawalan na raw niya. Pero mas naging tense pa ang sitwasyon nung nakipagsuntukan yung group ni Shin sa isa pang grupo ng mga kabataan. Sobrang seryoso ng incident hanggang kinailangan pang pumasok ang pulis sa palace para kumuha ng impormasyon, kaya nagkagulo ang buong royal family. Lalo nitong pinakaba si Chae-kyung. Simula nung umalis si Shin, hindi siya mapakali, umaasang magiging safe siya. Naghintay si Chae-kyung hanggang bumalik si Shin sa palace para tanungin siya kung ano ang nangyari, pero tumanggi si Shin.
Hindi na kinaya ni Chaekyung kaya nagdesisyon siyang dumiretso sa room ni Shin. Sinisi niya si Shin na nagdesisyon silang magkasama pero siya pa rin ang gustong magtiis mag-isa. Sinabi rin ni Chaekyung na sobrang nag-aalala siya sa kanya kaya wala siyang magawa buong araw kasi natatakot siya na dahil sa init ng ulo ni Shin, baka lumaki ang gulo. Pagkasabi nun, galit na bumalik si Chaekyung sa room niya. Pero bago pa siya tuluyang makaalis, hinila siya ni Shin pabalik at niyakap siya ng mahigpit, ayaw siyang bitawan. Kasabay nito, pagkatapos malaman ng Queen ang ginawa ni Hyorin, ipinatawag siya sa palace. Ipinaliwanag ng Queen ang sitwasyon sa royal family at sinabi niyang alam niyang strong-willed si Hyorin. Kung papayag si Hyorin, handang tumulong ang royal palace para magkaroon siya ng mas magandang learning conditions. Tahimik na nakinig si Hyorin. Naiintindihan niya na gusto siyang gamitin ng nanay ni Shin para paghiwalayin si Shin at si Chaekyung pero hindi pumayag si Hyorin dito kasi alam niya na hindi na siya mahal ni Shin. Pag-alis niya sa palace, aksidenteng nakasalubong ni Hyorin si Chaekyung tapos umupo sila para mag-usap. Habang nag-uusap, sinabi ni Hyorin kay Chaekyung na alagaan at bantayan niya si Shin kasi siya raw yung pinakakailangang mahalin. Sa time na to, dumating din ang nanay ni Yul kay Hyorin. Umaasa pa rin siyang mahila si Hyorin sa side niya, ang goal ay sirain ang pamilya ni Shin. Pero sa time na to, naintindihan na ni Hyorin ang lahat. Tinanggap niyang sumuko na kasi alam ni Hyorin na wala na talagang feeling si Shin sa kanya. Diretsahang sinabi ni Hyorin na ayaw na niyang sumali sa war na to. Ang gusto na lang niya ngayon ay mag-focus sa career niya at maging magaling na ballet artist. Pagkatapos, nag-attend si Hyorin ng press interview kung saan nilinaw niya ang lahat. Inamin ni Hyorin na classmate lang siya ng Crown Prince. Kinumpirma rin niya na umamin si Shin sa kanya pero siya ang tumanggi dahil gusto niyang habulin ang pangarap niyang ballet. Sinabi niya na siya mismo ang sumuko sa chance niya at hindi si Chaekyung ang nakipaglaban sa kanya tulad ng gawa-gawang kwento ng press. Samantala, pagkatapos bilhan ng nanay ni Chaekyung ng bagong kotse ang anak niya, nagsimulang mag-practice mag-drive si Chaekyung sa gabay ng asawa niya. Pero grabe, sobrang sablay ng driving skills niya. Hindi rin maganda ang understanding ni Chaekyung sa driving kaya ilang beses natakot si Shin. Paikot-ikot lang sila mag-drive pero kahit gaano sila mag-practice, walang progress. Frustrated at helpless si Shin pero sa mata niya lalo pang lumalalim ang feelings niya para sa kanya. Hindi nagtagal, humingi si Yul ng permiso sa nanay ni Shin para mag-hold ng party sa labas ng palace. Ang reason ay i-celebrate ang birthday niya at i-congrats din ang lahat sa pagtatapos ng course nila. Inimbitahan din sina Shin, Chaekyung at yung grupo ng friends niya. Samantala, na-realize ng nanay ni Yul na active na nag-i-investigate ang Queen at unti-unti na rin itong nakakakuha ng maraming clues tungkol sa totoo. Natakot ang nanay ni Yul na mabunyag ang totoo, kaya agad niyang inutusan ng ilang tao na umalis ng bansa para hindi sila madiskubre. Sa kabilang banda, si Yul naman, tahimik na nakipagkita sa maraming tao sa palace, lalo na sa mga nakakakilala sa tatay niya. Malinaw ang goal ni Yul, gusto niyang pabagsakin ang trono ni Shin. Pagkatapos nun, umalis ang buong grupo ng mga kabataan para magbakasyon, ayon sa plano. Nagdesisyon si Chaekyung na siya na mismo ang mag-drive kasama yung 3 close friends niya. Samantala, mag-isa si Shin at yung iba, hiwa-hiwalay din ang biyahe. Pero dahil sobrang pangit mag-drive si Chaekyung, umabot ng more than 3 hours bago sila makarating, kaya ang tagal naghintay ng grupo. Pagkakita pa lang nila, agad nagreklamo si Shin na ang tagal daw nila. Samantala, sinadya ni Yul na maglakad ng mas mabagal kaysa kay Chaekyung kasi nag-aalala siya na baka may mangyari sa kanya sa daan. Pagdating ng grupo sa hotel para mag-check-in, nalaman nilang limited lang ang rooms. Kaya lahat ng boys kailangang magsama sa 1 room, lahat ng girls magsama din sa 1 room at yung natitirang room para kina Shin at Chaekyung. Tapos mabilis pumasok si Chaekyung sa room para kunin yung damit niya at maligo. Biglang pumasok si Shin. Nataranta si Chaekyung kaya mabilis siyang nagtago sa wardrobe. Mula sa loob ng wardrobe, nakita ni Chaekyung si Shin na nagtatanggal ng damit para maligo. Kahit todo remind siya sa sarili niya na huwag tumingin, nakatitig pa rin yung mga mata niya sa kanya. Naupo lang si Chaekyung sa loob ng wardrobe at naghintay hanggang sa nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Pagkatapos maligo, lumabas si Shin at agad niyang nakita si Chaekyung na nahuhulog palabas ng wardrobe. Sobrang nagulat si Shin sa nangyari. Kahit sinabi ni Chaekyung na wala siyang nakita, yung expression sa mukha niya halatang kabaliktaran ng sinabi niya. Sobrang na-embarrass si Shin sa sitwasyon pero kahit galit siya, wala rin siyang magawa sa makulit niyang asawa. Kinabukasan, pagkagising ni Shin, aksidente niyang nakita yung video camera sa table. Binuksan niya yun dahil curious siya. Natulala si Shin nung nakita niya sa video yung eksena na pinagtripan siya ng asawa niya. Itinali ni Chaekyung yung buhok niya at nilagyan siya ng lipstick sa muka habang tulog siya, kaya sobrang nagalit siya. Agad naisip ni Shin na mag-record din ng isa pang video para makaganti. Pero nung malapit na siyang mangasar,
Biglang napatingin ang mga mata niya kay Chae-kyung. Hindi na niya napigilan ang sarili niya, yumuko siya para halikan siya. Yung moment na yon, aksidenteng na-record sa camera. Samantala, habang masayang nagpa-party ang mga kabataan para sa birthday, nagsimulang lumabas ang mga seryosong problema tungkol sa posisyon ng Crown Prince. Nagtipon ang mga elders at mga high-ranking officials sa Royal Court. Pinag-usapan nila yung sunod-sunod na incidents na nangyari kay Crown Prince Shin nitong mga nakaraan. Maraming opinyon ang nagsasabing kumpara kay Shin, mas bagay daw si Yul maging future emperor. Pati ang king nagsimulang magduda. Inamin niya na mas nararamdaman niya ngayon na mas bagay si Yul magmana ng trono kaysa sa sarili niyang anak. Samantala, pagkagising ni Chae-kyung, agad niyang kinuha yung video camera niya para asarin si Shin sa harap ng friends niya. Excited niyang binuksan yung screen. Akala niya may mapagtatawanan siya. Pero yung lumabas sa video ay si Chae-kyung na mahimbing ang tulog, tapos palihim siyang hinalikan ni Shin. Sobrang nahiya silang dalawa dahil sa walang tigil na pangaasar. Sa birthday party, sobrang lively ng atmosphere. Lahat humihip ng candles, kumain ng cake, at nagtaas ng baso para mag-celebrate. Sa gitna ng party, pinaalalahanan ni Hyorin si Shin na allergic siya sa peach champagne, kaya hindi siya dapat uminom nun. Tapos kinwento niya yung old memories nung nagka-allergy si Shin at paano siya nag-react. Tapos tinanong ni Hyorin kung nasabi na ba ni Shin sa asawa niya yung peanut allergy niya. Sa point na to, kalmado lang na sumagot si Shin na hindi pa raw niya nasasabi. Pagkarinig nun, hindi napigilan ni Hyorin malungkot at madisappoint. Pakiramdam niya sobrang laki na ng gap nila ni Shin, hanggang sa hindi na niya alam kahit yung maliliit na bagay tungkol sa kanya. Hindi pa natapos dun, aksidenteng narinig ni Chae-kyung yung usapan ni na Shin at Hyorin. Tungkol yun sa plan ni Shin na mag-study abroad. Wala si Chae-kyung sa plan na yun. Na-disappoint siya, kaya malungkot siyang umalis. Habang masayang nagkukwentuhan pa rin ang lahat, aksidenteng napaso si Chae-kyung sa kamay. Agad tumakbo si Yul para kumuha ng yelo at ilagay sa kanya. Sumunod din si Shin, pero sa pagmamadali, aksidente silang natumba sa isa't isa sa harap ng gulat na mga mata ng friends nila. Nang makita ni Shin na sobrang nag-aalala si Chae-kyung kay Yul, hindi niya maitago yung selos niya. Hindi lang siya, pati yung mga friends sa paligid, ramdam na medyo may kakaibang atmosphere, pero walang may lakas ng loob magsalita. Pagkatapos tulungan ni Chae-kyung na i-bandage yung sugat ni Yul, umupo siya at naglabas ng saloobin tungkol kay Shin. Tahimik na nakinig si Yul, tapos mahina niyang sinabi na may gift siya para sa kanya. Bago pa makapag-react si Chae-kyung, yumuko si Yul at hinalikan siya sa noo. Yung eksenang yun, aksidenteng nakita ni Shin na nakatayo sa malayo at nasaksihan lahat. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Shin at hinila si Chae-kyung diretso pabalik sa room niya. Pagdating nila, hindi maitago ni Shin yung galit niya. Sinisi niya si Chae-kyung sa ginawa niya, kaya nauwi na naman sila sa walang katapusang pagtatalo. Diretsahang sinabi ni Chae-kyung na kaya siya malapit kay Yul kasi si Yul laging sincere sa kanya, pero si Shin hindi, kaya hindi raw lumiliit yung distance nilang dalawa. Parang binuhusan ng gasolina yung apoy. Sobrang nagalit si Shin nung nakita niyang sweet ang asawa niya sa ibang lalaki, tapos ngayon, pinupuri pa niya si Yul sa harap niya. Hindi na niya napigilan ang sarili niya, sinugod niya si Chae-kyung at pinilit niya itong halikan. Pero agad, may lumanding na sampal sa mukha niya. Hindi nagdalawang isip si Chae-kyung na humampas ng malakas, parang pinapakita na hindi niya tinatanggap yung pamimilit na yun. Yung nangyari sa party, lalo lang nagpalayo sa kanilang dalawa, at after nitong incident, mas tense kaysa dati yung atmosphere nila. Alam ni Shin na galit pa rin si Chae-kyung dahil pinilit niya siyang halikan. Kahit ganun, nagdesisyon pa rin si Shin na pumunta sa room ni Chae-kyung para makipagbati. Pero para sa taong laging mayabang at never sanay yumuko gaya ni Shin, lalo na Crown Prince siya, hindi talaga niya nakasanayan ang magmakaawa o magsorry sa iba. Kaya kahit sinusubukan niya, hindi alam ni Shin paano i-comfort ang asawa niya. Ang ending, nauwi na naman sa pagtatalo yung usapan. Umalis silang dalawa na hindi komportable, parehong may daladalang sakit at inis sa puso, pero walang gustong mag-give in. Hindi nagtagal, ipinatawag ng Queen Mother ang mga apo niya para mag-usap. Tinatanong niya tungkol sa trip nila, pero alam ng lahat na ang tunay niyang purpose ay ayusin yung conflict ni na Shin at Yul. Sinabi ng Queen Mother na sana kung may mangyari man sa future, magtulungan sila kasi dalawa lang ang apo niyang lalaki. Ayaw niyang makita silang nagbabanggaan na parang magkaaway. After nun, nagdesisyon si Shin na ibalik yung box kay Hyorin. Pumunta siya sa ballet studio kung saan nagpa-practice si Hyorin para sa performance. Kasabay nun, nandun din sina Chae-kyung at Yul. Pumunta sila para i-cheer si Hyorin. Pero pagpasok pa lang nila, bigla silang huminto. Nakita nila si Shin sa stage kasama si Hyorin at mukhang intimate. Hindi naging komportable si Chae-kyung sa nakita niya, pero ang totoo, na-sprain lang pala ang ankle ni Hyorin at yumuyuko lang si Shin para tulungan siyang tumayo.
Kaya misunderstanding na naman ang nangyari. Mas lalo pang lumayo ang distance ni na Shin at Chae-kyung. Hinanap ni Shin si Chae-kyung sa palace pero hindi niya makita. Sa time na to, tumakas si Chae-kyung papunta sa attic na madalas puntahan ni Shin tuwing kailangan niya ng private space. Sobrang dami niyang iniisip pero hindi niya alam kung kanino niya sasabihin. Samantala, pumunta si Shin sa library kung saan niya nakita si Chae-kyung kasama si Yul kahapon. Habang nagfa-flip siya ng book, bigla siyang nakakita ng isang photo. Yung photo ay yung tatay niya at ang nanay ni Yul pero ang bagay ay sobrang sweet nila. Sobrang nagulat si Shin sa fact na yun. Hindi niya in-expect na may special relationship pala ang tatay niya at ang nanay ni Yul. Kasabay nito, abala ang lahat sa school sa paghahanda para sa graduation ceremony. Lumabas sina Chae-kyung at mga friends niya para kumain ng simple food. Sinubukan nilang i-enjoy yung konting time bago sila pumasok sa bagong phase ng buhay nila. Pagkatapos, sinundo si Chae-kyung ni Shin at dinala pabalik sa palace. Alam niyang maraming laman ang isip niya pero ayaw niya siyang pilitin magsalita. Kaya imbes na magtanong, nagdesisyon siyang dalhin siya sa bahay ng parents niya. Pagdating sa harap ng bahay ni Chae-kyung, mahina at gentle na sinabi ni Shin kay Chae-kyung na mag-overnight siya kasama ang parents niya. Inamin din niya na sa current na sitwasyon, ito lang yung kaya niyang gawin para makabawi sa kanya. Gusto niyang maging komportable siya kasama ang pamilya niya para hindi siya masyadong mag-alala. Sobrang saya ng buong pamilya ni Chae-kyung na magkakasama ulit. Hindi maitago ng parents niya at ng younger brother niya yung tuwa. Nagluto sila ng masarap na pagkain para magsalo-salo. Yung dinner sobrang cozy ang atmosphere, sobrang iba sa strict na rules ng palace. Pero nung oras na para matulog, gusto ni Chae-kyung na matulog overnight kasama ang parents niya, tulad nung bata pa siya. Pero mas praktikal ang nanay niya kaysa sa lahat. Matigas na sinabi ng nanay niya kay Chae-kyung na huwag siyang mag-sleepover. Pinaalala ng nanay niya na kahit baby pa rin siya sa mata ng parents niya, crown princess na ngayon si Chae-kyung. Kaya hindi pwedeng basta na lang siya magstay sa labas ng ganun. Binigyang diin ng nanay niya na once na tumira na siya sa palace, kailangan niyang sumunod sa rules nito. Sa huli, napilitan si Chae-kyung magpaalam sa parents niya at bumalik sa palace. Pagdating ni Chae-kyung, gabi na, pero hinahanap na siya ng queen simula pa nung gabi. Pagkarinig na nakabalik na si Chae-kyung, hindi nagdalawang isip ang queen na i-criticize siya dahil nilabag niya ang rules at regulations ng palace. Nagsalita si Shin para ipagtanggol si Chae-kyung. Sinubukan niyang ipaliwanag sa nanay niya ang nangyari, pero pagbalik nila sa room, imbes na i-comfort si Chae-kyung, sinisi pa siya ni Shin gamit yung usual niyang cold na ugali. Sabi ni Shin, nag-effort na nga siyang ihatid si Chae-kyung sa bahay, pero hindi raw ito marunong umasta, kaya nadamay pa siya. Mabilis na nauwi sa pagtatalo ang usapan nilang dalawa. Galit na lumabas si Chae-kyung. Ayaw na niyang makipagtalo pa. Kinuha ni Chae-kyung yung kotse palabas ng palace at nag-drive siya diretso para magpa-fresh air. Sa moment na yun, papasok naman si Yul sa palace gamit ang sasakyan. Pagkakita niyang papalabas si Chae-kyung, agad siyang umikot at sinundan siya. Huminto silang dalawa sa tabi ng ilog kung saan pwedeng maglabas ng sama ng loob si Chae-kyung. Matiyagang nakinig si Yul sa lungkot niya at sa pressure na nararamdaman niya. Pagkatapos maglakad para gumaan ang mood, bumalik sila. Pero sa time na to, ninakaw yung kotse ni Chae-kyung. Pero hindi nagtagal, nahuli yung magnanakaw. Nakahinga ng maluwag si Chae-kyung nung nakuha niya ulit yung paborito niyang kotse. Akala niya doon na matatapos ang lahat pero naibalita yung incident sa newspaper. Kinabukasan, hindi lang nahuli yung magnanakaw, nagsalita pa siya sa press na nahuli raw niya ang crown princess na nakikipag-date sa isang strange na lalaki sa gabi. Agad nag-ingay ang issue na to. Nayanig ang buong palace sa bigat ng nangyari. Sobrang nagalit si Shin nung nalaman niyang kasama ng asawa niya si Yul. Nung sinabi ni Chae-kyung na aaminin niya ang totoo sa elders, agad siyang pinigilan ni Shin. Diretsahan niyang sinabi na pag inamin niyang lumabas siya kasama si Yul, pareho silang mapapahamak. Pagkatapos mag-isip ng matagal, napilitan si Chae-kyung magsinungaling. Ipinilit ni Chae-kyung na kasama niya ang tatay niya at wala nang iba. Sobrang nag-alala si Yul kay Chae-kyung at gusto niyang tumakbo para linawin ang totoo. Pero pinigilan siya ng nanay niya. Sabi niya, hindi siya pwedeng mag-risk kasi siya ang magiging king sa future. Tulad ng sinabi ni Yul, kung pipili siya sa pagitan ng trono at ni Chae-kyung, si Chae-kyung ang pipiliin niya. Pero mas lalo pang naging magulo ang scandal na to. Kahit saan, tuloy-tuloy ang balita, kasama ang kung ano-anong opinyon. Naging malaking kontrobersya ito sa public opinion. Humarap sa malaking crisis ang palace kasi sobrang naapektuhan ang image ng royal family dahil sa sunod-sunod na scandals ni na Crown Prince at ng asawa niya. Sa school, pati friends ni Chae-kyung, tinalikuran siya. Hindi sila nag-atubiling i-criticize siya at sabihing hindi siya bagay maging Crown Princess. Sa harap ng walang tigil na criticism, hindi alam ni Chae-kyung ang gagawin. Tinitiis na lang niya lahat ng prejudice. Sa gitna ng lahat, pumunta si Yul para makita si Chae-kyung. Sinabi niya na handa siyang isuko ang lahat para makasama siya.
Gusto rin ni Yul lumabas para ipaliwanag ng malinaw yung nangyari sa tabi ng ilog para hindi si Chae-kyung ang kawawa sa unfair na bintang. Pero matigas na hindi pumayag si Chae-kyung. Sabi ni Chae-kyung, gusto niyang protektahan si Yul this time kasi siya lang ang friend niya sa palace. Laging nandyan si Yul para i-comfort siya tuwing may problema siya. Mabilis na naglabas ang palace ng correction sa press. In-announce nila na yung taong nakita kasama ni Chae-kyung sa ilog ay ang tunay niyang tatay. Pero hindi sumuko yung car thief. Muli niyang tinutulan yung sinabi nilang yon. Sabi niya, hindi raw tatay ni Chae-kyung yung lalaking kasama niya nung araw na yon. Young man daw yon, hindi tatay niya. Yung mga akusasyon na to, sumakit ang ulo ng elder sa palace kasi sobrang maingay na at wala ng kontrol ang issue. May na-realize ang queen at siya mismo ang pumunta para makita si Chae-kyung. Pagkarinig ng totoo na ang kasama ni Chae-kyung ay si Yul mismo, agad nag-utos ang queen ng absolute secrecy. Binigyang diin ng nanay ni Shin na hindi dapat mailabas ang bagay na to sa kahit kanino. Kasabay nito, pumunta ulit si Yul para kausapin si Chae-kyung. Sabi niya, may paraan para makatakas siya sa sobrang pagod na nararamdaman niya ngayon. Sabi ni Yul, pwede raw i-announce ni Chae-kyung sa paparating na press conference na gusto niya ng divorce. Pagkatapos nun, makakaalis na si Chae-kyung sa palace at makakabalik sa normal na buhay. Hindi na niya kailangang tiisin ang kahit anong pressure o higpit. Samantala, sumasakit pa rin ang ulo ni Shin sa iba pang problema. Pagkatapos niyang madiskubre yung shady na relasyon ng tatay niya at ng nanay ni Yul, agad niyang inutusan na ipa-repair yung lumang library kung saan niya nakita yung suspicious na photo. Pero tumutol ang King sa desisyon na to. Para sa King, mas importanteng bagay na dapat asikasuhin kaysa mag-focus sa pag-aayos ng lumang library. Hindi pa natapos dun, pagbalik ni Shin sa palace, dumating din ang nanay ni Yul para kausapin siya. Matigas niyang tinutulan na galawin ni Shin ang library na to. Sa huli, ipinaliwanag ni Shin kung bakit gusto niyang ipa-repair ang library. Pakiramdam niya sobrang marumi na itong itago kasi may nadiskubre siyang hindi tama na relasyon. Samantala, pumunta si Chae-kyung sa workplace ng parents niya. Gusto niyang makipagkita at makipag-usap sa kanila. Nagkukwentuhan pa silang tatlo nung biglang dumating si Shin. Hindi lang si Chae-kyung ang kinriticize ni Shin, sinisi pa niya ang parents niya. Pinaalala ni Shin sa kanila na kapag nakatira sa Royal Palace, hindi pwedeng umasta pa rin na parang commoner. Matigas din na tumutol si Shin na pauwiin si Chae-kyung sa sariling bahay nila. Dumating ang araw na aalis si Hyorin para mag-aral abroad. Gusto ni Shin isama si Chae-kyung para ihatid siya, pero diretsahan siyang tumanggi. Para kay Chae-kyung, kung magpapakita siya doon, mas mahihirapan lang silang mag-usap, kaya mas mabuti na si Shin na lang ang pumunta mag-isa. Sa huli, pumunta si Shin sa airport mag-isa para ihatid si Hyorin na minsan niyang minahal. Samantala, tuloy-tuloy ang pangungumbinsi ni Yul kay Chae-kyung. Ipinilit niya na yung paparating na interview ang only chance niya para humingi ng divorce. Kapag pinalampas niya to, wala na raw ibang chance si Chae-kyung para makaalis sa kasal na to. Mas lalo tuloy nalito si Chae-kyung. Hindi niya alam ano ang pipiliin kasi halo-halo rin ang emotions niya. Sa live interview sa TV, tinanong din yung pinaka-sensitive na tanong. Diretsahang binanggit ng reporter yung love story ni na Crown Prince at Crown Princess kasi alam ng lahat na arranged marriage yung simula ng kasal nila. Kalmadong tinanggap ni Shin ang tanong sa harap ng kamera. Sinabi ni Shin na kahit arranged marriage yung kanila, may totoong love sa pagitan nilang dalawa. Mukhang maayos na matatapos yung interview. Magfa-final words na sana yung MC, pero sa moment na yun biglang nag-hesitate si Chae-kyung. Matagal siyang nag-alinlangan pero sa huli, nagsalita siya, ikinagulat ng lahat. Malakas na sinabi ni Chae-kyung na gusto na nila ng divorce. Sa moment na yun, natahimik ang buong hall. Pagkatapos magsalita ni Chae-kyung, nanatiling sobrang tahimik ang buong hall pero mabilis umaksyon si Shin, hindi niya hinayaang doon matapos. Kalmado siyang nagpatuloy. Hinawakan ni Shin ang kamay ni Chae-kyung sa harap ng lahat. Diretsahan niyang inamin na napag-usapan nila ang divorce pero kagabi raw nagkasundo silang magpatuloy na magkasama. Ang dahilan ay walang iba kundi ang pagmamahal niya kay Chae-kyung. Tumingin si Shin ng malalim sa mga mata ni Chae-kyung at sinabi niyang totoong mahal niya siya. Naiintindihan ni Shin na hindi naging madali ang buhay sa palace para kay Chae-kyung na dati ay isang simpleng commoner lang. Ngayon, kailangan ng masanay ni Chae-kyung sa mahihigpit na rules sa buhay na sobrang layo sa nakasanayan niya. Hindi rin nakalimutan ni Shin na pasalamatan si Chae-kyung sa tapang niyang pumayag na pakasalan siya. Tinanggap niya raw na ipagpalit ang freedom niya kapalit ng stressful na married life. Sa huli, tinapos ng Crown Prince ang interview sa paghingi ng sorry sa lahat ng tao. Nalulungkot siya na napatagal ang pag-aalala at pagkalito ng lahat. Natapos ang interview sa ending na walang sino man ang naka-expect. Nung sumakay na silang dalawa sa carriage pabalik ng palace, mas naging malamig kaysa dati ang atmosphere sa loob. Walang sinabi si Shin. Wala na siyang gustong sabihin sa asawa niya dahil sobrang disappointed na siya. Ilang beses nang sinabi ni Shin kay Chae-kyung na magtiwala siya sa kanya
Pero sa huli, hindi pa rin siya pinili ni Chaekyung na pagkatiwalaan. Sinira ni Chaekyung lahat ng tiwala ni Shin sa kanya nung sinabi niyang gusto niya ng divorce sa harap ng milyon-milyong viewers. Sa buong history ng palace, wala pang crown princess ang naglakas loob magsabi ng ganung salita sa TV. Pagbalik nila sa palace, hindi maitago ng king at queen ang galit nila. Sobrang pinagalitan nila si Chaekyung. Pero hindi hinayaan ni Shin na mag-isa siyang magdusa. Kalmado siyang tumayo para protektahan siya. Sinabi niya na hindi talaga siya naiintindihan ng mga tao sa palace. Kaya umaasa si Shin na sa future, bigyan ng chance si Chaekyung para mas magkakaintindihan ng lahat. Sinabi rin niya na lagi siyang nasa tabi niya. Susubukan niyang lampasan ang lahat kasama siya. Pagkatapos ng lahat, bumalik silang dalawa sa room nila. Sa point na totoong pinagsisihan ni Chaekyung ang sinabi niya sa interview. Inamin niya na hindi niya alam kung sincere ba si Shin sa kanya o kung sumasagot lang siya para matapos yung interview. Natakot si Chaekyung na baka lahat ng sinabi ni Shin ay para lang i-maintain ang image ng royal family at hindi galing sa totoong feelings. Pero hindi na siya hinayaan ni Shin magduda. Sa unang pagkakataon, diretsahan niyang sinabi lahat ng matagal niyang tinatago sa puso. Pinatotohanan ni Shin na lahat ng sinabi niya noon ay galing sa puso niya. Hindi yun mga salitang nakaayos para magustuhan ng tao, kundi mga salita ng lalaki para sa babaeng mahal niya. Na in love si Shin kay Chaekyung. Totoo niyang mahal siya, totoong gusto niya siyang makasama. Pero ang pinakamasakit para kay Shin ay hindi siya pinaniwalaan ni Chaekyung. Buong tiwala ang ibinigay niya pero pinili pa rin niyang iwan siya. Kahit na ilabas na ni Shin lahat, hindi pa rin nag-atubili si Chaekyung sabihin ang salitang divorce sa TV. Kahit sobrang dami ng sorry ni Chaekyung, hindi pa rin siya pinatawad ni Shin. Pagkatapos ng interview, sobrang suffocating na ang atmosphere nila. Magkasama sila sa iisang palace pero may invisible na distance sa pagitan nila na hindi mabura. Naging cold at distant si Shin, parang ayaw na niyang gumawa ng kahit ano. Buong araw, tahimik lang siyang nakaupo, tinitingnan ang photos ni Chaekyung, lalo na yung photos nilang dalawa sa beach. Sa bawat photo, ang liwanag ng ngiti ni Chaekyung at kumikislap yung eyes niya sa saya. Pag tinitingnan niya yun, mas lalo siyang nalulungkot. Kahit sa photos parang sobrang happy si Chaekyung, sa totoong buhay, puro sakit at disappointment na lang ang nasa pagitan nila. Kasabay nito, naghahanda ang Royal Palace para sa isang importanteng conference. Pinapadalo nila ang king at ang anak niya para makipag-usap sa mga courtiers. Pero sa ngayon, tuluyan ng tinanggihan ng king ang anak niya. Hindi na niya nakikita si Shin bilang worthy successor at diretsahan niyang sinabi na hindi siya sasama kay Shin sa conference. Kahit tumutol ang queen, matigas pa rin ang king sa desisyon niya. Ayaw na niyang tanggapin ang anak na to. Walang pakialam sa reaksyon ng asawa at anak, umalis ang king kasama si Yul, iniwan si Shin na walang masabi at punong-puno ng sama ng loob. Para naman kay Chaekyung, hindi niya kinaya ang guilt sa ginawa niya. Para bumawi sa pagkakamali niya, lumuhod si Chaekyung sa harap ng door ng palace ng king, nagmamakaawa na patawarin siya. Pero hindi madaling pinatawad ng king. Tumingin siya kay Chaekyung ng malamig, puno ng duda ang mga mata niya. Tinanong ng king kung yung lahat ng gulo ba ay may kinalaman sa mysterious na young man. Gusto niyang malaman kung sino talaga yung lalaking yun. Pero hindi makasagot si Chaekyung. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo kasi pag nalaman na si Yul yun, mas lalo lang magiging komplikado. Sa time na to, nandun din si Shin. Nang makita niyang nakaluhod ang asawa niya sa malamig na panahon, hindi niya napigilang maawa. Lumapit si Shin kay Chaekyung at sinabi niyang hindi niya kailangang gawin yun. Sinabi niya na kahit gaano pa siya katagal lumuhod, walang magbabago. Hindi talaga siya mapapatawad ng king dahil sa ginawa niya, pero matigas pa rin si Chaekyung. Sinabi niya kay Shin na ito ang pagkakamali na kailangan niyang panagutan. Kailangan niyang harapin ang consequences mag-isa. Kahit mismong ang Queen Mother ang pumunta para pakiusapan siya, hindi pa rin nakinig si Chaekyung. Lumuhod pa rin siya sa steps, puno ng pagsisisi at panghihinayang ang mga mata niya. Patuloy pa ring lumuhod si Chaekyung sa harap ng palace gate at umaasa siya na pag natapos ang conference, kakalma ang king at mapapatawad siya. Pagbalik ng king sa palace, kumislap ang inis sa mga mata niya nung nakita niyang nandun pa rin siya, nakaluhod at hindi umaalis. Dahil naiinis sa pagiging matigas ni Chaekyung, malamig niyang inutusan na umuwi na siya agad. Sabi ng king, ayaw niyang magmukhang masamang tao. Ang ginagawa ni Chaekyung ay walang mababago, pero hindi gumalaw si Chaekyung. Kalmado niyang sinabi sa king na magtiwala siya kay Shin, kasi sa totoo lang, si Shin daw ang laging nagtatry ayusin ang relasyon nilang mag-ama. Taus-pusong umaasa si Chaekyung na makita ng king ang puso ni Shin, imbes na tuloy-tuloy siyang iwasan. Sa isang sulok ng palace, hindi na kinaya ni Yul makita si Chaekyung na sobrang miserable. Pumunta siya sa Queen Mother. Taos-puso siyang nakiusap na siya na ang tumulong at makialam. Nang makita ng Queen Mother ang worried na ekspresyon ng apo niya, doon niya tuluyang naintindihan kung ano ang nangyayari sa pagitan ng mga bata.
Ayaw niyang magtuloy-tuloy ang stalemate kaya inutusan niyang ipatawag ang lahat ng royal children para mag-usap ng sabay-sabay. Sa family meeting, nagsalita ang lahat para kay Chaekyung. Umaasa sila na palampasin na ng king ang bagay na to at patawarin siya. Pero matigas pa rin ang king. Sinabi niya na hanggat hindi niya alam ang identity ng lalaking kasama ni Chaekyung nung araw na yon, hindi siya makakapagdesisyon kung papatawarin niya siya o hindi. Natahimik ang buong room. Walang naglakas loob magsalita. Biglang nagsalita si Yul na nakaupo sa gitna ng family meeting. Diretsahan niyang inamin na yung taong kasama ni Chaekyung nung araw na yon ay siya. Pagkarinig nun, hindi masyadong nagulat ang lahat. Pero iba ang naging reaksyon ng king. Nanlabo ang tingin niya at diretso niyang tinitigan ang pamangkin niya. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, diretsahan niyang tinanong si Yul kung may feelings ba siya kay Chaekyung. Walang pag-aalinlangan, kalmado ring inamin ni Yul na mahal niya si Chaekyung, pero nasa labas si Shin. Narinig niya lahat ng sinabi ng pinsan niya. Magulo ang emosyon ni Shin, pero pinilit pa rin niyang kumalma. Pagkatapos ng family meeting, si Shin na mismo ang lumapit kay Yul para makipag-usap. Diretsahan niyang hiniling kay Yul na tigilan na ang pag-iisip na mapunta kay Chaekyung, pero hindi umatras si Yul. Diretso niyang tiningnan si Shin at sinabi na handa siyang isuko ang trono. Hindi niya kailangan ng fame. Si Chaekyung lang ang kailangan niya sa tabi niya. Pagkatapos ng tense na usapan nilang dalawa, pumunta sila kay Chaekyung na nakaluhod pa rin sa lamig. Pagkakita na sobrang pagod na si Chaekyung, lumapit si Yul. Dahan-dahan niya itong tinulungan tumayo. Gusto ni Yul dalhin si Chaekyung pabalik sa room niya para makapagpahinga. Pero sa moment na yon, dumating din si Shin. Hinawakan ni Shin ang kamay ng asawa niya at gusto niyang siya ang maghahatid kay Chaekyung pabalik. Pero tumanggi si Chaekyung. Itinulak niya palayo ang kamay ni Shin at sinabi niyang wala siyang balak humingi ng tulong sa kanya. Yung malamig at masakit na salita ni Chaekyung, parang invisible na kutsilyo na dumiretso sa puso ni Shin. Nung nalaman ng king na may feelings na si Yul kay Chaekyung, hindi na niya ito kayang i-ignore. Nagdesisyon ng king na kailangan ng ayusin ang issue. Hindi niya pwedeng hayaan na maging katawa-tawa ang royal palace. Gusto rin niyang malaman ang totoong feelings ni Chaekyung para kay Yul. Na-move din ba siya? Pagkatapos nun, ipinatawag ulit ang buong pamilya para pag-usapan ang bagay na to. Bago yung importanteng meeting, pumunta si Shin kay Chaekyung. Sinubukan niyang kumalma at sinabi na mas mabuting sabihin ni Chaekyung na friends lang ang feelings nila ni Yul. Gusto ni Shin na i-deny ni Chaekyung ang lahat para hindi na lumaki pa ang gulo. Pero sobrang pagod na si Chaekyung. Ayaw na niyang magsinungaling pa o magtago ng kahit ano. Sinisi ni Chaekyung si Shin. Tinanong niya kung bakit hindi siya nilapitan ni Shin nung sobrang sakit na sakit siya. Nasaan siya nung ilang oras siyang nakaluhod sa lamig? Diretso ang tingin ni Shin kay Chaekyung. Puno ng sakit ang mga mata niya. Mas mababa at mas malamig kaysa dati ang boses ni Shin. Sinabi niyang tinrider siya ni na Chaekyung at Yul. Gusto niyang maintindihan niya na may kapalit ang pagtatraidor. Puno ng sama ng loob ang words ni Shin, pero may halo ring sobrang lalim na sakit. Samantala, nalaman na rin ng family ni Chaekyung ang lahat. Umupo sila para mag-usap at pag-isipan kung sino talaga ang mas bagay para sa anak nila. Nag-imagine ang parents ni Chaekyung. Kung si Yul ang piliin ni Chaekyung, gentleman daw si Yul na aalaga at mag-aasikaso sa asawa niya. Hindi magiging cold at distant si Yul tulad ni Shin. Mamahalin at ispoil daw ni Yul si Chaekyung parang kung paano tratuhin ng tatay ni Chaekyung ang nanay niya. Pero kahit ganun ang iniisip ng reason nila, hindi nila ma-deny na mag-asawa sina Shin at Chaekyung at hindi pwedeng husgahan ang feelings nila base sa panlabas. Sa kabilang parte ng Royal Palace, ipinatawag ng king si Chaekyung para mag-usap ng sila lang. Malamig ang tingin niya kay Chaekyung tapos seryoso siyang nagsalita. Kinwestiyon siya ng king. Alam na niya ang feelings ni Yul kay Chaekyung kaya bakit hindi siya lumayo kay Yul. Tuloy-tuloy pang pinagalitan ng king si Chaekyung dahil lumabas siya ng late sa gabi kasama ang brother-in-law niya. Kaya lalo raw naging maingay ang lahat. Matatalim parang kutsilyo ang mga salita ng king kaya walang maibalik na sagot si Chaekyung. Yumuko na lang siya at umiyak. Wala nang masabi. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, ginawa ng king ang final decision niya. In-announce niya na paparusahan si Yul. Mapipilitang umalis si Yul sa palace at hindi na siya papayagang lumapit pa kay Chaekyung. Yun lang daw ang paraan para matapos ang lahat. Pagkarinig ng balita, agad pumunta sa king ang nanay ni Yul. Ginamit niya yung past love story nila bilang dahilan. Umaasa siyang babawiin ng king ang utos. Pero hindi natinag ang king. Pinanindigan niya ang desisyon niya kasi hindi na raw ito tungkol sa love, kundi tungkol sa honor ng royal family. Dahil hindi niya nakumbinsi ang king, nagdesisyon ang nanay ni Yul na dumaan sa ibang paraan. Palihim niyang ikinalat ang story ni na Crown Princess at Yul sa mga mataas na officials sa palace. Agad nagkagulo ulit ang palace.
Nag-usap-usap ang mga officials at sa huli, nagkaisa sila na hindi na raw worthy si Crown Princess para sa trono. Hiniling nilang tanggalin si Chaekyung bilang Crown Princess. Pagkarinig nun, hindi nagprotesta si Chaekyung at hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya. Tahimik na tinanggap ni Chaekyung ang kapalaran na aalisan siya ng titulo at palalayasin sa palace. Kahit pilit pinipigilan ni Shin, matigas pa rin si Chaekyung sa desisyon niya. Sinabi ni Chaekyung na sa ngayon wala na siyang gustong kahit ano. Dati, pinangarap ni Chaekyung na manatili sa tabi ng Crown Prince bilang asawa niya. Gusto niyang sabay nilang harapin at lampasan ang lahat ng hirap. Pero ngayon, sumobra na ang lahat. Pakiramdam ni Chaekyung wala na siyang magagawa pa. Alam din niyang sobra na siyang nakaapekto kay Shin. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay umalis. Pagkatapos, pumunta si Chaekyung kay Yul. Kalmado niyang sinabi na aalis siya sa palace. Pag alis niya, puputulin na rin niya lahat ng connection niya kay Yul. Hindi na siya makikialam pa sa Royal Palace. Sunod, pumunta si Chaekyung para makipagkita sa elders. Official niyang sinabi na tatanggapin niya ang desisyon ng officials. Sinabi ni Chaekyung na gusto niyang mabuhay bilang normal na tao kasi hindi na niya kayang tiisin ang buhay sa palace. Sa kabilang sulok ng Royal Palace, nasa madilim na room si Shin, nagde-develop ng photos sa lugar na yung ilaw lang ng photo lamp ang nagliliwanag. Tulala niyang tinitingnan ang mga lumang photos. Magulo na ang isip ni Shin ngayon. Biglang nag-vibrate ang phone niya. Pagtingin ni Shin, message pala ito galing kay Chaekyung. Sabi niya, pumunta si Shin agad sa palace ni Yul. Bago nun, tinamaan ang palace ng isang malakas na sunog, kaya nagka-chaos. Mabilis kumalat ang apoy, kaya nagpanik ang buong palace. Pagkatapos makontrol ang incident, nag-imbestiga ang mga officials para hanapin ang dahilan at ang mga suspects. Nung lumabas ang listahan ng mga suspicious, nakakagulat, si Shin ang naging number 1 suspect. Siya ang napagbintangan, kaya mas lalo pang gumulo ang lahat. Kasabay nito, nasugatan ang nanay ni Yul sa sunog, kaya kinailangan siyang i-ospital para gamutin. Pero hindi mahirap mapansin na siya rin ang may gusto ng injury na yun. Obvious ang goal niya. Gusto niyang ibuhos lahat ng sisi kay Shin. Maingat na pinagplanuhan yun ng nanay ni Yul. Ginamit niya yung dahilan na umamin si Yul sa harap ng lahat na may feeling siya kay Chaekyung, kaya raw nagsunog si Shin para gumanti. Ginusto ng nanay ni Yul gawing power struggle ang lahat. Gusto niyang gamitin ang event na para pabagsakin si Shin, tanggalin siya sa pwesto at si Yul ang maging Crown Prince. Sa sobrang bigat ng pressure ng mga bintang, tuluyang bumagsak si Shin. Ayaw na niyang makipag-ugnayan sa kahit sino. Tumanggi rin si Shin na makipagkita o makipag-usap kahit kanino. Sobrang nag-aalala si Chaekyung, pero hindi niya alam kung paano siya lalapitan. Sa huli, napilitan si Chaekyung na magtanong ng balita tungkol sa kalagayan ni Shin sa palace official na naka-assign magsilbi sa Crown Prince. Nung narinig ni Chaekyung na mas lumalala ang kondisyon ni Shin, hindi na siya nagdalawang isip. Kahit bawal at kahit maraming rules sa Royal Palace, dumiretso si Chaekyung sa kwarto ni Shin. Wala siyang pake kahit sino pa ang pumigil sa kanya. Gusto lang talaga niyang makita si Shin agad. Nung nakita niyang mag-isa si Shin, tahimik at nasa dilim, sumakit ang puso ni Chaekyung. Hindi niya napigilan ang sarili niya. Lumapit siya at niyakap siya ng mahigpit. Nanginginig ang boses ni Chaekyung pero buo ang loob niya. Sinabi niya na ang tanging dahilan kung bakit gusto niyang manatili sa palace ay dahil kay Shin. Kung wala na raw si Shin dito, ayaw na rin niyang manatili. Pagkarinig nun, natahimik si Shin. Mahina niyang sinabi na baka mapalayas siya sa palace. Baka mawala pa ang posisyon niya bilang Crown Prince. Hindi nag-atubili si Chaekyung. Sinabi niyang mahal niya si Shin, hindi dahil sa title niya bilang Crown Prince, kundi dahil kung sino siya. Wala na siyang kailangan ngayon. Si Shin lang ang kailangan ni Chaekyung. Tumingin si Shin sa kanya. Parang nag-aalangan. Nag-aalala si Shin. Natatakot siya na madadamay si Chaekyung at mahihirapan siya dahil kasama siya. Pero matatag si Chaekyung. Sinabi niya na kung magsasabi lang siya ng isang salita, mananatili siya sa tabi niya habang buhay. Tahimik ang paligid. Walang sinabi si Shin. Nakita ni Chaekyung yung pag-aalangan sa mukha niya at parang lumubog ang puso niya. Malungkot siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Pero nung nakatatlong hakbang pa lang siya, may pamilyar na boses na tumawag mula sa likod niya. Puno ng emosyon ang boses, parang hindi na napigilan ni Shin. Tinawag niya ang pangalan ni Chaekyung at sinabi niyang huwag siyang umalis. Gusto ni Shin na manatili si Chaekyung sa tabi niya. Sa moment na yun, humarap si Chaekyung. Tumakbo siya papunta kay Shin at niyakap siya. Sa wakas, nabasag nila ang lahat ng distansya at nagpakalunod sila sa isang passionate at punong emosyon na halik. Pagkatapos nun, talagang napatunayan ni na Chaekyung at Shin ang feelings nila para sa isa't isa. Pagkatapos magbati, umupo silang dalawa at nag-usap tungkol sa future nila. Half-joke si Shin na malamang mapapalayas siya sa palace at magiging pulubi siya. Tinanong ni Shin si Chaekyung kung aalagaan ba niya siya.
Pagkarinig nun, napatawa si Chaekyung at sabay nilang inimagine ang future. Si Shin ang magluluto at maglilinis ng bahay. Si Chaekyung naman ang magtatrabaho at kikita para suportahan ang pamilya. Sabay nilang inimagine ang simpleng buhay na walang limit at walang higpit ng Royal Palace, yung malaya silang magmahal at mag-alaga sa isa't isa. Mas naging masaya kaysa dati ang atmosphere sa East Palace. Bumalik ulit ang tawa, kaya mas gumaan ang loob ng mga maids. Pero nakita ni Yul ang lahat. Nakatayo siya sa malayo at nakita niya ang masasaya nilang ngiti. Mas masakit kaysa dati ang pakiramdam ni Yul. Hindi na niya napigilan ang bigat ng emosyon niya, kaya pumunta si Yul sa lola niya para maglabas ng sama ng loob. Sa yakap nito, umiyak siya parang bata. Ipinakita ni Yul yung kahinaan na matagal niyang kinikimkim. Kasabay nun, may closed meeting ang mga adults sa pamilya. Nagkasundo sila na may kailangang managot sa lahat ng recent scandals at si Chaekyung daw yun. Ang plano, ipadala si Chaekyung sa abroad para mag-aral, para malayo siya sa mga chismis at iskandalo sa Royal Palace. At the same time, si Chaekyung ang kailangang sumalo ng sisi at akuin ang buong responsibility. Pero hindi pumayag si Shin dito. Desidido siyang protektahan ang asawa niya kahit ano pa ang mangyari. Pagkatapos, bumalik si Shin para puntahan si Chaekyung. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay niya at sinabi na kahit anong mangyari, magtiwala lang siya sa kanya. Pinakiusapan niya si Chaekyung na mangako na siya lang ang paniniwalaan niya, walang iba. Sa time na to, sobrang mahal na ni Chaekyung si Shin. Hindi na siya nag-atubili at tumango siya. Nangako si Chaekyung na susundin niya lahat ng sasabihin ni Shin. Kahit na pagdesisyonan na nilang magkasama, alam nilang may mga bagay na hindi nila kontrolado. Yung mga classmates na dati nang nag-criticize sa relationship nila, unti-unti nang naintindihan ang story. Pumunta ang mga close friends kay Chaekyung. Pinakiusapan nila siya na magpadala ng encouragement kay Shin at ipakita ang support nila sa dalawa. Sa side ni Shin, may importanteng meeting siya kasama si Yul. Sinabi ni Shin na ang posisyon ng Crown Prince dati pa raw dapat kay Yul, kaya dapat bawiin niya na. Wala raw balak si Shin makipag-agawan at wala siyang pake sa trono. Ang gusto na lang ni Shin ngayon ay protektahan ang babaeng mahal niya. Pero hindi rin tinanggap ni Shin na magsalita si Yul tungkol sa love. Para kay Shin, wala nang karapatan si Yul magsalita ng love kasi yung feelings niya ang dahilan kung bakit mapapalabas si Chaekyung sa Royal Palace. Sa side ni Chaekyung, alam niyang hindi na siya pwedeng manatili. Sa huli, pumayag na si Chaekyung na mag-abroad. Naiintindihan niya na ito ang best choice para protektahan si Shin. Nung narinig ni Yul ang balitang to, sobrang nagalit siya. Hinarap niya ang nanay niya at pinatigil niya lahat. Tinakot ni Yul ang nanay niya na kung ipipilit pa niya si Chaekyung, hindi niya na alam ang gagawin niya. Nung narinig ni Shin ang balitang to, mas lalo siyang nalungkot. Gusto niyang pigilan si Chaekyung, pero sa sitwasyon na to, wala na silang ibang magagawa. In comfort ni Chaekyung si Shin, sinabing aalis siya kasi gusto niyang protektahan siya. Gusto niyang maging mas okay ang lahat. Tapos niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit at hindi na nila pinigilan ang luha nila. Sa mga huling araw bago umalis, gusto ni Chaekyung makasama si Shin. Dinala niya siya kung saan-saan at in-enjoy nila ang huling masayang moments nila. Nag-shopping sila, naglaro ng video games, naglakad-lakad at sinulit nila bawat masayang oras. Sa gitna nun, biglang may dumating na balita. Sinabi ng palace maid na natanggap niya ang request ni Shin na magpasunog. Yung issue tungkol sa arson sa palace, mas lalo pang luminaw at lahat ng ebidensya ay papunta kay Shin. Mas lalo pa, may malaking halaga ng pera mula kay Shin na na-transfer sa palace maid. Lalong pinatibay nito na ang may sala ay ang Crown Prince. Para naman kay Chaekyung, papalapit na ang araw ng alis niya. Mas tahimik at mas malungkot kaysa dati ang atmosphere nilang mag-asawa. Hindi mapigilan ni Chaekyung ang sakit sa dibdib. Wala ring magawa si Shin sa time na yun. Samantala, nalaman na rin ni Yul ang totoo na ang nanay niya ang nasa likod ng lahat. Sobrang nasaktan si Yul, pero wala siyang magawa kasi hindi niya mapigilan ang nanay niya. Nung dinala si Shin para imbestigahan, sobrang sakit para kay Chaekyung, pero ang nagawa na lang niya ay ihatid siya ng tingin na puno ng awa. Sa puntong ito, hindi na nanahimik si Yul. Ayaw na niyang makita si Chaekyung na masaktan pa at ayaw na rin niyang magkamali pa ang nanay niya. Kaya si Yul nag-hold ng emergency press conference sa harap ng press, officials at mga tao. Umamin si Yul sa lahat ng diretsyo. Hayagan niyang inamin na siya ang nasa likod ng buong incident kasama na yung pagsunog sa palace. Hindi siya nagdalawang isip aminin na iisa lang ang dahilan niya. Mabawi ang posisyon bilang Crown Prince. Nung lumabas ang balitang to, sobrang na-depress ang nanay ni Yul. Tahimik siyang nag-drive palabas at naaksidente ng malala. Pero hindi naman sobrang malupit ang tadhana. Buti na lang, hindi siya gaanong napuruhan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, na-realize din ng King ang mga pagkakamali niya. Nagsisi siya sa mga naging desisyon niya noon.
Kasabay nun, na-realize din niya na hindi na sapat ang health niya para buhatin pa ang responsibilities bilang hari. Sa huli, nagdesisyon siyang mag-abdicate at ipasa ang trono kay Shin. Kahit tapos na ang lahat, dala pa rin ni Yul sa puso niya yung sakit na hirap gumaling. Pumunta siya para makita ang nanay niya sa unang pagkakataon. Kinausap niya siya ng buong puso. Sinabi ni Yul na mahal niya ang nanay niya. At sinabi rin niyang ayaw na niyang makipaglaban pa para sa kapangyarihan. Ngayon, ang gusto na lang ni Yul ay umalis sila ng nanay niya sa palace tapos mamuhay ng tahimik tulad ng dati. Para naman kay Chae-kyung, pagkatapos niyang umalis sa palace, ibinuhos niya ang buong puso niya sa pag-aaral. Nag-set si Chae-kyung ng malinaw na goal para sa sarili niya at yun ay maging isang top fashion designer. Isang magandang umaga, lumabas si Chae-kyung ng apartment. Nagulat siya nang makita niyang dumalaw si Shin sa kanya. Nagkaroon sila ng masayang moments magkasama. Nag-enjoy sila sa bihirang pagkakataon na magkasama ulit pagkatapos ng matagal na pagkakahiwalay. Hindi lang si Shin, kasama rin ang Queen Mother na dumalaw sa kanya. Hindi maitago ng Queen Mother ang saya niya nang makita silang masaya. Dito, in-encourage ng Queen Mother sina Chae-kyung at Shin na magpakasal ulit pero this time, love marriage na, hindi yung arranged marriage ng royal family. Binigyan din ng Queen Mother si Shin ng mga traditional family items at in-encourage niya ang apo niya na maging matapang at ipakita ang feelings niya sa asawa niya. Pagkarinig ng mga sinabi niya, nag-propose si Shin kay Chae-kyung. Sana daw magkaroon sila ng official wedding, isang totoong kasal na galing sa sincere nilang pagmamahal. Medyo nag-hesitate si Chae-kyung tapos mahinahon siyang humingi ng konting time para mag-isip pa. Pero ngumiti lang si Shin at sinabi niyang aalis siya bukas. Kinabukasan, habang naghahanda si Shin na umalis sakay ng kotse, bigla niyang nakita ang ring box sa kwarto niya. Marahan niya itong kinuha at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na saya. Nung umandar na ang kotse, nagulat si Shin nang makita niyang naghihintay si Chae-kyung para sa kanya. Lumapit siya at mahinahon niyang sinabi na tanggalin ni Shin ang scarf. Nung tinanggal ni Shin ang scarf, nakita niya ang dalawang singsing na nakasabit sa leeg ni Chae-kyung. Sa moment na yun, nagkatinginan silang dalawa ng punong-puno ng emosyon. Tapos nagkaroon ng simple pero meaningful na kasal sa harap ng Queen Mother na tahimik na sumusuporta sa love story nila. Pagkatapos ng ceremony, nagpicture silang lahat. Kinunan nila ang masayang moments ng buhay nila. Pero habang abala sila sa pagkuha ng pictures, biglang nakaramdam si Chae-kyung ng tuloy-tuloy na pagsusuka. Napansin ng Queen Mother ang kakaibang itsura ni Chae-kyung. Tumingin siya sa dalawa ng parang may ibig sabihin, tapos tinanong niya kung may good news ba. Napatigil silang dalawa sa tanong na yon. Nagtinginan sina Shin at Chae-kyung na parang nahihiya. Parang nasagot na nila yung tanong. Oo, may baby sila. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan, natapos din ang love story nila sa Modern Palace. Mas maganda, mas masaya, at mas buo ang ending kaysa kailanman.